Naisip mo na napunta ka sa pinakamalakas na kontrabida sa isang novel, na hindi lang mayaman ang pamilya kundi mayroon ding 5 kapatid na malakas sa kani-kanilang larangan. Ikaw naman, isa ka lang na 3 taong nagpapalambing sa babaeng bida na hindi mo naman nahawakan ang kamay. Sa halip, ang babaeng bida at ang lalaking bida ay nagkakilala lang ng wala pang kalahating buwan pero sila'y nagkahiwalay. Sa sandaling ito, ikaw ay nakatayo sa isang field, nag-aayos ng iyong isipan matapos makuha ang lahat ng alaala sa iyong utak. Nabigla ka sa iyong sarili. Ang iyong pamilya ay isa sa mga pinakamalakas sa buong Longguo. Ang pinakamahalaga ay mayroon kang 5 kapatid. Bawat isa sa kanila ay leader sa kanilang larangan. Ang pinakamatanda ay ang pinakamayamang tao sa Longguo. Ang pangalawa ay ang hinaharap ng Longguo, ang pangatlo ay isang super hacker, at iba pa. Ang mga kapatid na ito, napakaganda. Bakit sila nasa tabi ng babaeng bida, si Liu Xiaoyan? Kahit siya ay maganda, hindi naman siya dapat kaya ang pagmamahal ng isang malakas na kontrabida. Lalo na't alam mo na sa orihinal na kwento, hindi lang 5 kapatid ang mabait sa'yo, kundi pati na rin ang babaeng kontrabida na si Su Yuwei ay mabait din sa'yo. Siya ay matagal ng lihim na umiibig sa orihinal na may-ari. Matapos tanggapin ang katotohanang ikaw ay na-transpose, hindi mo mapigilang tumawa. Bilang isang reviewer sa isang platform, ang comment section ay napakalamig na parang Arctic na. Ngayon, tuturuan ko kayo ng isang magic trick sa pagkokomento. Hawakan lamang ang comment section at mangyayari ang mahika. Gusto ko talagang subukan. Pagbaha ng mensahe, 99 na mga pamilya ang masaya. Huwag kang mag-alala, hindi ito pandaraya sa moral. Naway hindi ka mahuli sa pandaraya sa pagsusulit, mabilis kang pumayat, at sa wakas ay mapansin ka ng taong mahal mo. Walang katapusang mga zero ang lumalabas sa iyong bank account, ang iyong wallet ay napakabigat na hindi mo magawang sakyan. Sa nakaraang buhay, isa kang introvert. Ang bahay, sasakyan, at mga babae na pinaghirapan mo sa halos buong buhay mo ay nagpapahirap sa iyong huminga. Dahil sa trabaho, tinanggap mo ang tawag ng hindi mo napansin ang paligid, nabangga ka ng isang sementeryo at napunta dito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, naintindihan mo kung paano ka mabuhay sa hinaharap. Iyon ay ang lumayo sa bobong babaeng bida, lumayo sa lalaking bida, at tahimik na lumakas sa likuran. Pagkatapos ay mag-enjoy sa buhay kasama ang babaeng kontrabida na si Su Yuwei. Mula sa isang nobody, naging anak ka ng langit. Ngunit kailangan mo munang resolbahin ang issue ni Liu Xiaoyan. Sa sandaling ito, ikaw ay nasa school field, naghahanda na magtapat kay Liu Xiaoyan. Tulad ng dati, tinanggihan ka niya, sinabing hindi pa siya handang magkaroon ng relasyon. Pakiusap niya, maghintay ka muna hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. Tayo na lang magkaibigan, okay? Nakikinig ka sa kanya. Sa loob-loob mo, napapakamot ka. Ikaw, ayaw mo pa ng relasyon. Isang tsismosa na nagpakilala lang sa lalaking bida ng wala pang kalahating buwan. Kaya, masaya kang tumango. Sige, gusto ko. Si Liu Xiaoyan ay natigilan. Kanina lang, nag-iisip siya kung paano ka tatanggihan. Hindi niya inaasahan na pumayag ka. Tuwang-tuwa siya kaya muntik na siyang sumigaw. Ayos na, hindi na ako kukulitin. At maaari ko pa ring tanggapin ang iyong kabutihan. Ngunit, ikinagulat niya ang iyong susunod na sinabi, pero pagiging magkaibigan na lang, hindi na. Mas mabuti pa na maging magkasintahan na tayo agad. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Liu Xiaoyan. Hindi niya kailanman inasahan na gusto mong putulin ang inyong samahan bilang magkaibigan. Ano ang ginagawa niya? Ang ginawa niya ay nagpapatahimik sa kanya. Sa totoo lang, dapat masaya siya. Ngunit gusto niya pa rin na patuloy kang tumulong sa kanya para sa 4 na taong bayarin sa kolehiyo at gastusin sa pamumuhay. Akala niya ito ay isang karaniwang pagtanggi. Hindi niya alam na ang matagal na pagtakbo ay tapos na. Kailangan mong pumunta sa alyansa, hindi ganito. Hindi ko yon ibig sabihin. Pwede pa rin tayong maging magkaibigan. Ngumisi ka. Gusto mo pero ako hindi na. Sa mundo ng mga matatanda, ang kawalan ng malinaw na pagtanggap ay pagtanggi. Ganito na lang tayo, mula ngayon magkahiwalay na lang tayo at hindi na mag-abala sa isa't isa. Pagkatapos mong sabihin yan, kaagad kang tumalikod at umalis. Nakita ni Liu Xiaoyan na talagang aalis ka na, kaya agad siyang nag-alala. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin ng ki kung hindi malinaw na pumayag, ito ay pagtanggi? Hindi ba pwedeng subukan muna? Masyado kang walang pasensya. Kung susubukan mo ulit akong ligawan sa susunod, tiyak na hindi ako papayag. Gayunpaman, nakita mong talagang aalis ka na, kaya nag-alala siya. Paano ang tuition at gasto sa pamumuhay ko? Hindi katakataka na sinabi ni Wang Qin sa akin na ang mga lalaking mayayaman na tulad mo ay naglalaro lang pag nililigawan ang mga babae, at pinayuhan akong mag-ingat. Nag-iisip si Liu Xiaoyan ng kung ano-ano. Iniisip niya na sinadya mong gawin ito. Siguradong may iba ka ng babae. Gayunpaman, nakita niyang malayo ka na. Hindi pa rin niya napigilan ang pagsigaw, Muje, hindi ka na makikipagkaibigan sa akin. Hindi mo na rin ba ako tutulungan sa tuition at gasto sa pamumuhay ko?
Hindi mo na ako gagawing kaibigan. Hindi mo na rin ba ako tutulungan sa tuition at gasto sa pamumuhay ko? Nang sabihin mo iyan, kaagad kang tumigil na may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Gaano ka-imposible ang babaeng ito? Bagaman alam mong ang mga babaeng karakter sa mga kwento ng paboritong bayani ay walang isip, hindi naman sila dapat ganyan kawalang hiya. Ngayon, sa wakas ay naramdaman mo ang kawawaan ng pangunahing karakter na lalaki. 3 taon kang nanliligaw pero hindi mo pa rin nakuha. Si Liu Xiaoyan ay may problema sa utak. Mas nakakainis pa. Ang mga manonood na nakapaligid ay sumusuporta kay Liu Xiaoyan, at lahat sila ay nagsabing kahit hindi kayo magkaibigan, dapat mo pa rin siyang tulungan sa tuition at gastos sa pamumuhay. Sa huli, magkakilala na kayo ng 3 taon, hindi kayo dapat ganyan kamalupit. Pagkarinig sa mga salitang iyan, agad na tumaas ang presyon ng dugo mo. Sa sandaling iyon, isang babaeng may maikling buhok ang lumabas. Siya ang pinakamalapit na kaibigan ni Liu Xiaoyan, si Wang Qin, at isang tagahanga ng pangunahing karakter. Sumigaw si Wang Qin ng malakas. Hoy, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo na akuhin ang tuition at gasto sa pamumuhay ng ating Xiaoyan. Nangako ka. Sa simula, galit ka, pero biglang kumalma ang iyong pakiramdam. Hindi dahil hindi ka nagalit, kundi dahil labis na ang galit mo. Alam mong hindi ka mananalo sa pakikipagtalo sa mga tangang ito. Kalmado mong sinabi, isa na siyang estranghero sa akin. Bakit ko pa siya tutulungan? Responsibilidad ko ba yan? Bakit hindi niyo siya tulungan? Napakaraming tao dito. Kung mag-aambag ang bawat isa ng kaunti, makukuha mo na ang kailangan mo. Hindi ba niyo kayang magbigay kahit ilang 10 yuan? Ayon sa talaan sa libro, ang karaniwang buwanang gasto sa pamumuhay ng isang estudyanteng kolehiyo ay mahigit 2,000. Ngunit para kay Wang Qin, na ang pamilya ay may maliit na negosyo, ang buwanang gasto sa pamumuhay ay mahigit 5,000. Pagkarinig mo, agad na nag-alala si Wang Qin. Nangako ka, paano ka makakaurong? Kahit ano paman, hindi ako makikinig. Ito ang utang mo kay Xiaoyan. Kailangan mo itong bayaran ngayon. Kailangan mo itong bayaran kahit ayaw mo. Nagsuntok ka at sinabi kung ganoon. Tatanungin kita, Liu Xiaoyan, ilang regalo ang ibinigay ko sa iyo sa loob ng 3 taon? Ang mga designer bags pa lang ay hindi bababa sa daan-daang libong yuan, pati na rin ang iba't ibang alahas, pera, at iba pa. Hindi ko talaga gustong manggulo. Ngunit maaari ba nating bigyang kahulugan ito bilang mga regalong ibinigay ko upang ligawan ka? Ngayon ay hindi ka sumasang-ayon. Kaya ibalik mo na lang ang mga regalo. Hindi na sila sayo. Pagkasabi nito, nagbago agad ang mukha ni Liu Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na gagawin mo ito. Nagulat din ang mga tao sa paligid. Hindi rin nila inaasahan na ilang 100,000 lang ang binigay mong branded bag para sa mga ordinaryong estudyanteng ito. Ito ay isang malaking halaga. Ang mas nakagulat sa kanila ay, tinanggap ni Liu Xiaoyan ang regalo mong 100,000, ngunit hindi pa rin sumasang-ayon. Ang mga taong pabor sa kanya noon ay biglang natahimik. Si Liu Xiaoyan ay nagpatuloy sa pagtalikod. Lahat ng gamit ay ibinalik na niya upang bayaran ang mga utang sa bahay. Gayunpaman, si Wang Qin sa tabi ay hindi sumasang-ayon. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong bawiin ang mga regalong ibinigay mo? Hindi ba't pinilit mo ang aming Xiaoyan na tanggapin ang mga yon? At ano ang ibig sabihin ng hindi ka sasang-ayon, ibabalik mo? Ibig sabihin ba kapag tinanggap niya, kailangan niyang sumang-ayon sa iyong pag-ibig? Nakakatawa talaga. Kahit pa magbigay ka ng milyon-milyong regalo, tatanggapin pa rin ito ng aming Xiaoyan, ngunit hindi siya sasang-ayon sa iyong pag-ibig. Ano na? Sinabi ni Wang Qin ng may pangangatwiran na nagpataka rin kay Liu Xiaoyan. Nga, kapag tinanggap mo na, ibig sabihin kailangan mong sumang-ayon. Nakakatawa. Hindi mo na matiis. Sinampal mo si Wang Qin ng walang awa. Ang dating maingay na tao sa paligid ay biglang natahimik. Muje, anong ginagawa mo? Nagulat si Liu Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na bigla mo siyang sampalin. Akala niya ay mahiyain ka. Si Wang Qin na nasampal ay puno ng luha at galit, Muje. Hindi tayo tapos. Maghintay ka. Pagsisisihan mo ito. Umisi ka, pagsisihan ko ito. Wang Qin, hindi mo ba nakakalimutan kung sino ako? Ang tatay ko ay chairman ng school board. Nagbibigay siya ng pera sa paaralan taon-taon. Kahit ang principal ay magalang sa akin. Tignan natin kung paano mo ako pagsisisihan. Nang sabihin ito, parehong nagulat sina Wang Qin at Liu Xiaoyan. Ang mga tao sa paligid ay nalaman din na ang iyong ama ay chairman ng school board. Pumanig silang lahat sa iyo. Ang sinabi mo ay nagpatahimik kay Wang Qin at nagpahina ng kanyang loob. Bigla siyang nagsisi na nakipag-away siya sa iyo. Nagpatuloy kang umisi, Wang Qin. Naaalala ko, nagtitinda kayo ng almusal, di ba? Mula ngayon, magpapadala ako ng tao para bantayan ang inyong tindahan. Sa bawat customer na bibili, bibigyan ko sila ng doble ng pera at sasabihin ko sa kanila na bumili sa katabing stall. Tignan natin kung gaano katagal tatagal ang inyong tindahan ng almusal kung wala kayong kita. Nang sabihin ito,
Nagulat ang mga estudyante sa paligid. Ang mayaman ay may kalamangan. Sa puntong ito, may gustong maglakad ng mas malayo papunta sa inyong tindahan. Pupunta sa tindahan ng inyong pamilya. Sa ganitong paraan, hindi lang makakakain ng almusal, kundi makakakuha rin ng dagdag na pera para sa almusal. Nagbago ang mukha ni Wang Qin. Hindi niya inakala na lalaki ang gulo. Kung gagawin mo talaga ang sinabi mo. Sa loob ng wala pang isang buwan, mapipilitan ang tindahan ng almusal ng inyong pamilya na magsara. Pagka-realize nito, biglang nataranta si Wang Qin. Ang galit niya sa sampal kanina ay nawala na. Nagsalita siya kaagad, "Iyon nga, Muje. Nagkamali ako. Huwag mo itong gawin. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Basta hindi mo sirain ang tindahan ng almusal ng aking mga magulang, luluhod ako at yuyuko para sa'yo." Sa huli, si Wang Qin ay isang ordinaryong tao lamang. Iniisip ko lang na nasanay na akong apihin ka kaya nakaligtaan ko ang iyong pagiging isang dakilang Ginoo. Sa simula, ayaw mong gumawa ng gulo. Ngunit dahil gumawa ka na ng gulo, hindi ka natatakot. Hindi ka sumagot kay Wang Qin, tiningnan mo lang siya ng malamig. Gusto mong pigilan akong buluhin ang negosyo ng iyong mga magulang. Walang paraan. Nasaan na ang dating kayabangan mo? Ipinipilit mo pa rin na bayaran ko ang matrikula at gastusin ni Liu Xiaoyan. Higit pa rito, nagulat ka sa pag-isip ni Liu Xiaoyan nang siya'y tumayo at sumagot. Muje, babalaan kita. Kung talagang gagawin mo ito. At sasaktan ang puso ni Wang Qin, hindi na ako magsasalita sa iyo habang buhay. Hindi na kita bibigyan ng almusal. Kung ito ang orihinal na nagmamay-ari ng katawan, tiyak na epektibo ang ginawa ni Liu Xiaoyan. Ngunit ngayon, ang iyong kaluluwa ang nasa loob. Hindi mo mapigilan ang pagtawa. Totoo ba ang sinasabi mo? Napakaganda. Dalawang magandang balita. Hindi naguguluhin ka ni Liu Ruyan. Dapat masaya ka na. Nang makita kanyang masaya, biglang naging awkward ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari. Muje, nabaliw ka na ba? Hindi mo narinig na sinabi ko na hindi na tayo mag-uusap. Kung magpapatuloy ka, hindi na talaga kita kakausapin habang buhay. Narinig mo ba ako? Sabi ko, habang buhay. Sa puntong ito, medyo naiinis ka na. Hindi mo kailangang sumigaw ng malakas. Naririnig ko, dapat mong tuparin ang iyong mga salita. Sinusuportahan kita. Huwag mo na akong lapitan habang buhay. Pagkatapos mong sabihin ito, tumingin ka lang ng mahinahon kay Wang Qin, ngunit hindi mo siya pinansin. Nabahala si Wang Qin. Muje, huwag kang umalis. Hindi mo talaga guguluhin ang negosyo ng aking mga magulang, di ba? Hindi ka pwedeng pumunta. Nakikiusap ako. Mali ako. Iniisip niya pa rin na magiging epektibo ang sinabi ni Liu Ruyan, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kakamalamig. Agad siyang lumapit at yumakap sa iyong binti. Mahinahon mong sinabi, alisin mo ang iyong maruming kamay. Si Wang Qin ay mukhang matatag. Hindi ako bibitaw, maliban kung mangako kang hindi mo guguluhin ang negosyo ng aming pamilya. Sa sandaling ito, ang pangunahing tauhan, si Lu Baichuan, ay lumabas mula sa karamihan. Si Liu Xiaoyan at Wang Qin ay lumiwanag ang mga mata nang makita si Lu Baichuan. Si Wang Qin naman ay agad na kumalas at tumakbo patungo sa kanya. Si Lu Baichuan ay nakangiti. Wang Qin, huwag kang matakot. Hayaan mo lang siyang magwala. Tutulungan kita dito. Ang kanyang simpleng mga salita. Parang nagbigay ng pag-asa kay Wang Qin. Sa pagkamangha sa kanyang mukha, napakaganda, Baichuan Je. Kung gayon, lubos akong umaasa sa'yo. Pagkatapos niyang sabihin ito, tumingin siya nang may galit sa'yo. Tawa, ang mayaman ba ang masama? Kasama si Baichuan Je, hindi mo magagawang buluhin ni Muje ang kahit na anong bagay. Si Liu Xiaoyan ay sumali rin. Baichuan, may naisip ka na bang paraan? Napakayaman ng pamilya ni Muje. Bakit hindi ko muling kausapin siya? Nababahala siyang baka lapitan si Lu Baichuan. Si Lu Baichuan naman ay mukhang tiwala na pangunahing nagmumula sa sistemang na-bind niya kamakailan. At nagbigay siya ng isang mahalagang misyon, makakuha ng master-level breakfast processing sa loob ng ilang araw. Naniniwala siyang ang almusal na gagawin niya sa oras na yon ay tiyak na mapapabayaan ng mga tao ang paghahanap ng dagdag na kita sa almusal para lang kumain sa negosyo ng pamilya ni Wang Qin. Pagkatapos magsalita ni Lu Baichuan, bumalik ka ng diretsyo at mahinahong sinabi sa kanya, ang mga bagay ni Wang Qin ay nasa iyo na. Kung gayon, napakaganda. Tulungan mo rin akong bayaran ang utang ni Liu Xiaoyan sa akin. Pagkasabi nito, agad na nagbago ang mga mukha ni Wang Qin at Liu Xiaoyan, at si Lu Baichuan ay hindi alam kung paano sasagot sa sandaling iyon. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan, bagong simula pa lang ang kanyang sistema, at hindi gaanong malaki ang pera sa kanyang bulsa. Pera? Anong utang ni Xiaoyan sa'yo? Hindi ba't kusang loob mong ibinigay ang mga yon dati? Medyo nag-aalangan na sinabi ni Lu Baichuan, sa katunayan, alam niya rin na si Liu Ruyan ay nakatanggap ng maraming regalo mula sa may-ari ng hardin. Bilang resulta, hindi man lang nahawakan ng may-ari ng hardin ang kanyang kamay. Masaya mong sinabi, karamihan sa mga regalo ay talagang kusang loob kong ibinigay.
Ngunit nagpakilala si Liu Xiaoyan upang humiram sa akin ng pera ng ilang beses, hindi marami, mga 100,000 lamang. Dahil handa kang tumulong kay Wang Qi, naniniwala akong handa ka ring tumulong kay Liu Xiaoyan na bayaran ang kanyang utang, tanong ni Lu Baichuan kay Liu Xiaoyan pagkatapos makarinig. Totoo ba ito? Nagpakita ng nahihiyang ekspresyon si Liu Xiaoyan. Talagang humiram siya sa iyo ng pera. Nang magkaroon ng aksidente ang isang kamag-anak sa bahay at kinakailangan ng pera, nangahas siyang humiram sa iyo. Ang may-ari ng hardin ay agad na hiniram ito sa kanya. Inakala ni Liu Xiaoyan na hindi mo ito bibigyan ng pansin at unti-unting nakalimutan ang bagay na yon. Hindi ko inaasahan na binanggit mo ito ngayon. Nakita ni Lu Baichuan ang mukha ni Liu Xiaoyan na puno ng sama ng loob. Agad niyang sinabi ng may katarungan, hindi ito lalampas sa 100,000. Ano ang kinatatakutan ko na may sistema ako? Sige, babayaran ko ang utang ni Liu Xiaoyan, sabi niya. Ang kanyang imahe ay naging mas mataas sa puso ni Liu Xiaoyan. Hindi mo alam kung saan ka kumuha ng 100,000 at ibinigay kay Lu Baichuan. Kailan mo ibabalik? Malamig mong sinabi, sapat na ba ang 2 buwan? Nagreklamo si Wang Qin at agad na lumabas, brother mo. Huwag ka namang sobrahan. Tayong lahat ay mga estudyante sa kolehiyo. Maaari mo bang pilitin si brother Lu Baichuan sa 2 buwan? Paano makakakuha ng ganito karaming pera? Malinaw na ginagawa mo ito ng sadyang. Pinipigilan mong bigyan siya muli. May pagnanais na sampalin siya, at malamig niyang sinabi, malinaw na 2 taon na ang nakalipas mula nang mahiram ang perang ito. Hindi ko pa kinakalkula ang interes. Maghihintay pa ba ako ng ilang dekada para bayaran ito? Dahil pumayag ka na magsulat ng resibo. Kailangan mong isulat ang petsa. Napakabait ko na. Kung hindi, papalagan ko kayo na magbayad ngayon. Ang iyong mga salita ay nagpatahimik kay Wang Qin at hindi na siya naglakas na magsalita muli. Natatakot na papabayarin ka ngayon ni Lu Baichuan. Nag-isip na rin si Lu Baichuan ng solusyon na may matibay na paniniwala na umasa sa kapangyarihan ng sistema. Kaya't sa loob ng 2 buwan, makakalikom siya ng higit sa 100,000. Sa isang mahinahong ekspresyon, sumagot siya, sige, 2 buwan. Pinapanood kang umalis ng walang pag-aalangan. Natatakot na bababa ang iyong li. Napabuntong hininga si Lu Baichuan nang umalis ka, at gusto niyang mangutya ng ilang salita para akitin kang kumilos. Hindi ko inaasahan na napakakalmado mo. Hindi napigilan ni Liu Xiaoyan na magsalita, Brother Baichuan, huwag mong paghirapan ang iyong sarili. Kakausapin ko si brother mo mamaya at hihilingin kong ipawalang bisa niya ang 100,000 upang hindi mo na kailangang bayaran. Hindi na Xiaoyan, huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahala. Bilang bida, hindi niya matanggap na ang babaeng mahal niya ay kasama ng kontrabida. Kung nandyan ka pa, baka umikot na ang mata mo. Nakita ni Liu Xiaoyan na nagtatampo siya. Tumango siya ng may pagka-inosente. Sige, naniniwala ako sa iyo, Kuya Baichuan. Ano man ang sabihin mo, susundin ko. Naakit ang tingin ni Lu Baichuan sa ka-cute-an niya. Pero kung nandyan ka, baka umikot na ang mga mata mo sa inis. Di nagtagal, kumalat sa buong universidad ang balita ng paghihiwalay niyo ni Liu Xiaoyan. Sabi ng lahat, siguradong pagsisisihan ni Liu Xiaoyan. Akala niya papayag ka lang, hindi niya akalain na bibitawan mo siya. Nang marinig ito ni Wang Qin, sumagot siya, anong pagsisisihan niya? Sinasabi ko sa inyo. Hindi namin pagsisisihan ni Xiaoyan ang paghihiwalay ni Muje at Liu Xiaoyan. Siyempre, hindi kasama dito sina Lu Baichuan, Liu Xiaoyan, at Wang Qin. Nang malaman nila ito, lahat sila ay nagulantang, lalo na si Liu Xiaoyan. Noong nakaraang kaarawan niya, ginawa rin ng orihinal na may-ari ang tulad nito, pinarentahan ang buong venue. Ang birthday cake ay 7 palapag. Nagkakahalaga ng 10,000 yuan, at binigyan siya ng custom-made na damit, pinagbihisan siyang parang prinsesa. Biglang tumunog ang cellphone ni Liu Xiaoyan. Nang tignan niya, may mensahe mula kay Lu Baichuan. Xiaoyan, may oras ka ba mamaya? Ilibre kita. Tara, kumain tayo ng pansit. Napasigaw naman si Wang Qin sa tabi, wow. Xiaoyan, ang swerte mo naman. Ililibre ka ni Kuya Baichuan ng pansit. May iba pa ba? Kung hindi, pupunta ako. Naalala ni Liu Xiaoyan, kasama ka sa maraming gwapo at magagandang tao, naglalaro sa bar. Ngunit ikaw naman ay kailangang magtiis sa init at kumain ng pansit sa tabi ng kalsada kasama si Lu Baichuan. Tila hindi tama sa pakiramdam. Sa hapon, sumakay ka sa Rolls-Royce kulinan patungo sa Tianxiang Renjian. Iyon ang pinakamayamang bahagi ng lungsod, may masiglang plaza, mamahaling hotel, at maging ang masiglang mga kainan sa tabi ng kalsada. Sinasabing kahit sino ay makakahanap ng lugar para sa kanila. Nang dumaan ang iyong sasakyan, maraming tao ang napasigaw. Nakita rin ito ni Liu Xiaoyan na nakaupo sa kainan sa tabi ng kalsada. Nang makita niyang huminto ang pamilyar na sasakyan sa harap ng Tianxiang Renjian Hotel, hindi maganda ang pakiramdam ni Liu Xiaoyan. Dati mo siyang dinala doon para kumain ng 30,000 yuan na hapunan.
Naaalala pa niya ito hanggang ngayon na nagpapasarap sa kanyang alaala. Nahulaan pa niya na bukod sa iyo, may iba pang mga babae sa sasakyan. Naisip niyang masyado kang mabilis nagbago ng isip. Agad niyang pinakalma ang sarili, mabuti na lang at hindi kanya sinama. Nang makita ito ni Wang Qing, hindi siya naiinggit. Sa tono ng paghamak, sinabi niya, ang mga tanga ay kumakain sa mga lugar kung saan ang bawat isa ay gumagastos ng libo-libo. Masisira rin ang kanilang kayamanan. Natahimik si Liu Xiaoyan, Wang Qing. Hindi mo talaga alam kung gaano kayaman ang pamilya niya. Napansin ni Lu Baichuan ang emosyon ni Liu Xiaoyan at agad siyang pinakalma. Ipagpapatuloy ko ang pagdadala sa iyo sa isang malaking hapunan sa Tianshan Renjian. Kahit wala siyang pera sa ngayon, nang sabihin ito ni Lu Baichuan. Medyo nabalanse na ang kanyang pakiramdam. Umiti siya at hindi na nag-isip pa. Hindi mo alam ang mga pangyayaring ito. Pumasok ka sa pinakatuktok ng Tianshan Renjian kasama ang iyong mga bodyguard. Ang gastos dito ang pinakamataas kahit marangya. Mayroong masasarap na pagkain at mga sayaw na tulad ng pamumuhay ng isang sinaunang emperador. Noong huli kitang dinala dito, si Liu Xiaoyan. Hindi mo pinansin ang mga ito. Ngayon, para kay Su Yue, umiyak ka ng kaunting periko. Kung ito ay isang fantasy novel, ang babaeng asong iyon ay tiyak na magiging balita. Isang tipikal na kwento ng pagganti na bida. Umiling si Liao Yao, hindi na nag-isip pa. Pagkaupo pa lang ay may dumating na. Nagsuot ng hanfu at maskara na tagapaglingkod na nagdala ng mabigat na aura ng karangyaan. Sadyang isang restoran na nagkakahalaga ng 10,000 libong bawat tao. Lahat ay amoy pera. Nandito ka lang para maglibang. Pagkatapos kumain, masaya kang lumabas ng restauran. Hindi ka nagmamadaling umuwi. Nagplano kang mamasyal sandali pagdating mo lang dito. Para sa'yo, lahat ay medyo hindi makatotohanan. Ang mga tao sa kalsada ay napakasigla, ang mga maliliit na stall ay patuloy na nagluluto ng pagkain. Mga sasakyang dumadaan, iba't ibang amoy na nangingibabaw sa hangin. Lahat ay tila katulad ng Earth bago ka tumawid. Ngunit hindi na ito ang Earth ni hindi ito ang Hualong. Kahit mayroon kang cellphone at chat app, walang short video, walang stock investors, at walang sikat na brand sa Earth. Ito ang iyong pagkakataon. Bagaman may sistema si Lu Baichuan, hindi ka rin naman masusugatan. Mayroon ka ring sariling diya na ang mga alaala sa nakaraang buhay at kaalaman sa plot. Alam mo, ayon sa plot, ang unang pag-angat ng bida na si Lu Baichuan ay dahil nagbigay ng quest ang kanyang sistema na bilhin ang isang bahay na abandoned. Ang bahay na yon ay nasa isang liblib na lugar. At dahil abandoned, maaari itong makuha sa daan-daang libo lamang. Makalipas ang ilang buwan, ang lugar kung saan naroon ang abandoned na bahay ay magiging school district at ang presyo ay tataas mula sa daan-daang libo. Biglang magiging 2 milyon. Si Lu Baichuan ay kumita ng malaki sa pagbebenta nito. At noon, si Lu Baichuan ay kumita ng malaking pera sa pamamagitan ng mga unang beginner quests ng sistema. Halimbawa, tumulong siya sa pamilya Wang Qin, na naging napakasikat ang almusal ng pamilya Wang Qin at nakakuha siya ng malaking dibidendo. Ibinigay din ni Wang Qin ang lahat ng kanyang pera sa espiritu kay Lu Baichuan. Para lamang matulungan si Lu Baichuan. Napuot ka nang maisip ito. Ang iyong dating assistant na si Liu Xiaoyan ay tumulong din kay Lu Baichuan sa oras na yon. Ang perang ibinigay niya kay Lu Baichuan ay natural na galing sa orihinal na may-ari. Sa bagay na ito, wala ka ring masabi. Kapatid, akala mo ba kung ibibigay mo ang pera sa babaeng bida, siya ay magpapasalamat sa iyo? Panaginip. Maaaring sabihin na ang pag-angat ni Lu Baichuan ay hindi kumpleto kung walang tulong ng orihinal na may-ari na kontrabida sa libro. Ngunit dahil alam mo na ang mga bagay na ito ng maaga, syempre hindi mo hahayaan na mangyari ang mga ito. Ang property boom na ito, ako na ang bibili. Hindi lang iyan, lahat ng mga nagbebenta ng bahay sa paligid, lahat sila ay kukunin mo. Dahil maglalaro ka, lahat ng daan ng bida ay isasara mo. Kung gagawin mo ito ng may determinasyon. Ayaw mong maging uri ng kontrabida na pinatay ng mga nagmamay-ari ng koponan dahil sa masyadong maraming salita o malaking pagnanasa. Naisip mo si Lu Baichuan, dala ang 10,000 pera, na nais tapusin ang quest ng sistema. Natuklasan mo na ang lahat ng bahay doon ay hindi niya kayang bilhin. Nakakatuwa lang isipin ang eksenang iyon. Ngunit hindi mo kailangang magmadali sa mga ito ngayon. Sa muling pagsilang, nagbago ang iyong pagkatao. Siyempre, kailangan mong i-enjoy ito ng husto. Hindi sapat ang pagkain ng mga mamahaling pagkain. Plano mo pa ring mamili. Dati sa mga nobela at palabas nakikita mong ang mga mayayaman ay nagtatapon ng pera sa mga tindahan. Hindi ko gusto ito, pero kunin mo na lahat ng ito para sa akin. Ang sarap sa pakiramdam. Sa nakaraang buhay mo, kahit bumili ka ng tissue, kailangan mong tingnan kung may promo, kung hindi, maaari kang maubusan ng pera agad. Pero iba na ngayon, mayroon kang daan-daang libong allowance. At kahit maubusan ka pa, maaari ka pa ring humingi ng pera sa iyong pamilya.
Ayon sa orihinal na setting, napakatakot ng background ng iyong pamilya. Ngunit para makuha mo si Liu Xiaoyan, paulit-ulit mong tinanggihan ang tulong ng iyong pamilya at nag-away pa kayo ng iyong mga magulang. Hindi maintindihan ng iyong mga magulang kung bakit gusto ng kanilang hangal na anak na kumita ng sarili niyang pera. Malinaw na sapat na ang perang ibinibigay ng pamilya para sa iyo. At lahat ng ito ay ginawa mo dahil sinabi ni Liu Xiaoyan na gusto niya ang mga lalaking makapagkakatiwala sa kanilang sarili at kumikita ng sarili nilang pera. Kaya, bilang isang top-tier na mayaman, nagtrabaho ka pa ng part-time at nagpamigay ng flyers. Ginawa mo ito para lang magbago ang pananaw ni Liu Xiaoyan sa iyo. Ngunit natural na wala itong epekto. Bagamat hindi ito naintindihan ng orihinal na may akda sa libro, nauunawaan mo ng mabuti bilang isang taong nagtranspose, kapag ang isang babae ay hindi ka gusto. Walang silbi ang lahat ng iyong ginagawa. Mayroon silang walang katapusang mga dahilan. Marahil ay dahil sa isang maliit na bagay ka lang. Maaari itong maging dahilan kung bakit hindi ka niya gusto. Hindi mo na lang ito matatanggap. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong sarili para sa isang babaeng hindi ka mahal. Kung hindi ka niya gusto, bitawan mo na siya. Ang pag-ibig ay may kahulugan lamang kung parehong nagpupursige. Lalo na kung ang pag-ibig mo ay isang babaeng hindi mo kailanman magiging matagumpay. Sa madaling salita, kapag bumalik ka na, makikipagkasundo ka na sa iyong pamilya. Hindi ka na kasing hangal ng orihinal. Hindi paggastos ng pera ay talaga namang hindi ka nagpapasalamat sa biyaya mo. Tungkol naman sa pera na ginastos mo kay Liu Xiaoyan noon. Siyempre, ito ay mula sa iyong mga kaibig-ibig na kapatid na babae. Bagamat ang orihinal ay kailangang baguhin ang sarili para kay Liu Xiaoyan, isa pa rin siyang bata. Maraming mga bagay ang nangangailangan pa rin ng malaking pera. Kahit na ayaw ng mga kapatid na babae na gastusin mo ang lahat ng pera kay Liu Xiaoyan, batay sa pagmamahal nila sa kanilang nakababatang kapatid. Sa huli ay pumayag din sila. Sa pag-isip nito, naramdaman mong kailangan mong bigyan ng regalo ang iyong mga kaibig-ibig na kapatid na babae. Sa pagkakataong ito, nakakita ka ng isang tindahan ng mga luxury bag sa harap. Naalala mo na ang iyong pinakamatandang kapatid na si Mu Xiaoyan ay talagang gusto ang mga branded bag. Kaya, bibili ka ng bag para sa iyong pinakamatandang kapatid. Ang orihinal na si Mu Xiaoyan ay napakalaki ng tulong sa orihinal, ngunit hindi talaga nauunawaan ng orihinal ang pasasalamat. Ngayon ay iyong pagkakataon. Kailangan mong hayaang maramdaman ng iyong mga kapatid ang mainit na pagmamahal ng iyong nakababatang kapatid. Kaya, dumiretso ka sa luxury bag store sa harap. Ngunit ang nakakagulat sa iyo ay nang lumingon ka, nakita mo bigla ang tatlo sa tapat ng kalsada, sa tabi ng stall ng pansit. Sina Lu Baichuan, Liu Xiaoyan at Wang Qi. Bigla mong naalala na mayroong ganitong eksena sa orihinal. Inimbita ni Lu Baichuan si Liu Xiaoyan na kumain ng pansit. Pumayag si Liu Xiaoyan at pagkatapos kumain, naglakad sila. Pagkatapos ay dumating ang absurdong plot. Nang hawakan ni Lu Baichuan si Liu Xiaoyan ay namula lamang at hindi tumanggi kahit kaunti. Isip mo pa lang ay nagulat ka na. Ang dating Panginoon ay gumugol ng napakaraming oras upang pasayahin si Liu Xiaoyan. Sa huli, 3 taon na ang lumipas at hindi man lang sila nagkahawakan ng kamay. Si Lu Baichuan ay nakilala lang niya ng ilang araw, nagpakain lang ng pansit, at pumayag na si Liu Xiaoyan na magkahawakan ng kamay. Pero alam mo naman na hindi ito malaking bagay. Dahil sa loob ng kalahating buwan pa, huwag na nating pag-usapan ang paghawak ng kamay. Si Liu Xiaoyan ay halos makuha na ni Lu Baichuan. Ang ganitong klaseng babae, sino man ang gustong manligaw, sige na. Ang antas na ito ni Lipu ay nagpapanggap pa rin. Pagkatapos mong kumutya sa sarili mong isip, hindi mo na siya inalintana. Nagpatuloy ka sa paglalakad. Gayunpaman, ang tatlo na kumain ng pansit ay hindi na mapakali. Tahimik ang mga mata ni Lu Baichuan. Handa na siya. Kung lumapit ka at maghanap ng gulo, gaganti siya sayo. Si Wang Qinze ay patuloy na kumutya sa kanyang isip, ngunit si Liu Xiaoyan ay hindi maipaliwanag na nalungkot. Bakit hindi ka lumapit sa kanya nang makita mo siya? Hindi ka ba dapat nagsiselos? Sa puntong ito, si Liu Xiaoyan mismo ay nalilito. Dati ay palagi kang nanliligaw sa kanya. Tinanggihan ka niya ng 3 taon. Sa huli, pagkatapos mong sumuko, nagsimula na siyang maging hindi mapakali. Mas ikinagulat ni Liu Xiaoyan na hindi ka pala kasama ng mga babae na may numero 78 para magluto, kundi 2 bodyguard lang. Paano ito mangyayari? Bakit hindi siya naghanap ng maraming magagandang babae para samahan? Ikaw ang pinakabatang master ng pamilyang mo. Si Liu Xiaoyan ay palaging may pagkiling sa iyong pagkatao. Ito ay dulot ng kanyang pagiging pangunahing tauhan, ngunit si Liu Xiaoyan ay may masyadong maraming haka-haka sa kanyang sarili. Samantala, ikaw ay napakasaya. Sa ilalim ng mga mapanuring mata ng sales lady, nagwasi ka. Ito, iyon at ang bag na ito. Ibalot mo na lahat. Bagaman nakakita na ang mga sales lady na mayayaman na bumibili ng mga bag,
hindi madalas makakita ng tulad mo na bumibili ng mga bag na parang bumibili lang ng gulay. Silang lahat ay naglapitan. Ang mga sales lady sa mga luxury store na ito ay karaniwan ng maganda ang hubog at nakasuot pa sila ng itim na medyas. Bawat isa sa kanila ay puno ng sigla at nagpakilala ng iba't ibang bagay sa iyo. Ang ilan ay gustong kumuha ng iyong contact information. Gayunpaman, tinanggihan mo silang lahat. Sa ngayon, ang isip mo ay nakatuon lamang kay Suyu Weiyeren. Alam mo na kung ikaw ay magiging tulad ni Lu Baichuan na lumiligaw saan man, ano ang pagkakaiba mo sa mga pangunahing tauhan ng ganitong uri ng kwento? Pagkatapos makuha ang mga bag, naisip mo na hindi mo pwedeng kalimutan ang mga regalo para sa iba mong mga ate. Kaya nagpatuloy ka sa pamimili. Sa tindahan ng alahas, bumili ka ng jade bracelet para sa iyong pangalawang ate. Sa tindahan ng CS, bumili ka ng magandang Sia suit at mga figurine para sa iyong pangatlong ate. Sa tindahan ng pagkain, bumili ka ng ilang masasarap na pastry para sa iyong pang-apat na ate. Sa wakas, bumili ka ng ilang cool na laruan sa tindahan ng laruan para sa iyong pang-limang ate. Pagkatapos mong mabili lahat ng regalo nila ayon sa iyong alaala, bigla kang nagkaroon ng mas maraming inspirasyon. Halimbawa, sa tindahan ng laruan, hindi mo nakita ang pamilyar na Transformers, Ultraman, at iba pa. Ang mga laruan na idinagdag mo ay pamilyar sa iyo lahat. Ngunit sikat din sila sa mundong ito. Hindi ka naniniwala na ang Transformers, Ultraman, at iba pa ay hindi magiging sikat sa mundong ito. Maraming kilalang pelikula at serye sa DIE ang wala rin dito. Nagbigay ito sa iyo ng malaking espasyo para sa pagkamalikhain. Bigla kang nakaramdam ng pagnanais na baguhin ang lahat, ngunit alam mo na hindi ka dapat magmadali. Sa ngayon ay mayroon kang heavenly opening na panimula, kaya maaari kang magplano ng iyong paglaki ng maayos. Gayunpaman, ang tatlo ni Liu Xiaoyan ay hindi sinasadyang nakatingin sa iyo. Si Wang Qing ay mukhang mapanlait at galit na sinabi sa iyo na pinagsisisihan niya ang kanilang pagkabangkarot sa breakfast shop. Naalala niya rin na tutulungan siya ni Lu Baichuan na makabawi. Paulit-ulit siyang nagpupuri at nagpapasalamat kay Lu Baichuan. Si Lu Baichuan, bilang pangunahing tauhan, ay nagpakita rin ng maaraw at masiglang ngiti. Kung maririnig ito ni Liu Xiaoyan sa orihinal na akda, dapat sanang ipagmalaki si Kuya Lu Baichuan, pero ngayon, ang mga salitang ito ay bumagsak kay Liu Xiaoyan ng mahigit 20 taon at nagdulot sa kanya ng matinding pagkaasar. Wang Qin, medyo nalampasan mo na ang linya, alam mo ba? Gustong-gusto ni Liu Xiaoyan sabihin yan, pero dahil sa pride, wala siyang nagawa kundi magmura sa isip at isipin, bakit bumili ng napakaraming bagay ang taong ito. Mukhang nabasa ni Wang Qin ang nasa isip ni Liu Xiaoyan at biglang sinabi, Xiaoyan, tingnan mo, ano ang sinasabi ko? Hindi na siya mapakali. Wang Qin, ano ang ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Hindi pa rin lubos na maintindihan ni Liu Xiaoyan. Sa tabi niya, nagpakita rin si Lu Baichuan ng kakaibang ekspresyon, gustong marinig ang paliwanag ni Wang Qin, tingnan mo siya. Bumili siya ng mga branded bags at relo. Siguradong gusto niyang humingi ng paumanhin sa iyo. Nakalimutan mo na ba? Dati naman, ganito rin siya, hindi ba? Binigyan ka niya ng maraming bag at relo noon? Ang mga salita ni Wang Qin ay biglang nagpaalala kay Liu Xiaoyan. Nga, tuwing bibigyan ka niya ng regalo dati, palagi siyang mamimili sa buong syudad. Sa pag-isip nito, bahagya siyang nasabik, kung talagang nagsisisi ka na. At handang humingi ng paumanhin at magbigay ng regalo, magandang balita yon. Pagkatapos nito, nakita niya si Lu Baichuan sa tabi. Kaagad niyang inayos ang kanyang sarili at nagmadaling sinabi, kahit na gusto niyang humingi ng paumanhin sa akin, hindi ko tatanggapin. Ginamit niya ng masama ang aking mga kaibigan at pinagkakautang pa si Kuya Baichuan ng daan-daang libong yuan. Paano ko siya mapapatawad? Sabi niya ng may pagyayabang. Itinaas ni Wang Qin ang inumin sa tabi niya. Hehe, magkaibigan tayo. Uminom tayo. Tumugon din si Liu Xiaoyan sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang inumin. Masaya silang dalawa at si Lu Baichuan ay nakaramdam ng lubos na kasiyahan. Nalaman niyang ang mga babae sa paligid niya, maging sila man ay mga simpleng nurse o mga si, ay sumusunod sa kanya na parang mga babae. Ito ay nagparamdam sa kanya ng pagiging mahusay. Kasabay nito, tahimik din siyang nanumpa sa kanyang isip. Ang ginawa mo sa akin ngayon, sigurado akong ibabalik ko sa iyo ng doble sa hinaharap. Sa puntong ito, si Lu Baichuan ay itinuring ka na bilang pinakamalaking kalaban niya. Upang protektahan si Liu Xiaoyan, kailangan niyang magsumikap pa. Ilang araw pagkatapos, ang gawain sa agahan sa bahay ni Wang Qin ay ang unang hakbang sa pag-angat ng kanyang buhay. Sa kabilang banda, pagkatapos ng masayang pamimili, diretso siyang sumakay sa Rolls-Royce pauwi. Mga mahal kong kapatid, nandito na ako. Puno ka ng pananabik, ngunit para kay Liu Xiaoyan at sa iba, ang iyong kilos ay nagdulot ng pagkalito. Natigilan sandali si Liu Xiaoyan, bumili ka ng napakaraming bagay, paano ka umalis nang hindi man lang tumitingin sa akin?
Hindi ba para sa akin ang mga regalong iyon? Kaagad na naging hindi balanse ang isip ni Liu Xiaoyan. Nais niyang maging katulad ng sinabi ni Wang Qin. Ngunit ang iyong pag-ugali ay muling nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigo. Noong una, pagkatapos marinig ang sinabi ni Wang Qin, talagang inakala ni Liu Xiaoyan na bibili ka ng mga regalo. At hihingi ka ng paumanhin sa kanya. Ngunit ang iyong maluwag na pag-alis ay nagpaunawa sa kanya sa katotohanan. Sa puntong ito, nagsimula na naman siyang mag-isip ng wala sa lugar. Kung hindi para sa kanya ang mga regalong ito, para kanino kaya? Nagkaibigan ka na ba sa iba? Hindi kaya naghihintay siya sa iyo sa kung saan? Hindi ka na makapaghintay na pumunta sa hotel ngayon? Habang lalo siyang nagagalit, lalo siyang humanga kay Lu Baichuan. Nagkaroon siya ng dagdag na paghanga kay Lu Baichuan. Si Lu Baichuan naman ay mukhang masaya. Nagpasya siyang maging mas malakas. Para labanan ka, ang taong mula sa pamilyang mo na napakabastos. Ngayon na hindi ka na nanggugulo, binigyan siya nito ng pagkakataon na mag-ipon ng lakas. Alam niya na kailangan niya lang ng kaunting panahon para makabawi. Samantala, masaya ka naman. Hindi lang 5 kapatid na babae ang binilhan mo ng regalo, pati na rin ang mga magulang mo. Sa pagkakataong ito, magkakaayos ka sa iyong pamilya. Ang dating ikaw na hindi tumatanggap ng tulong mula sa pamilya ay tiyak na hindi mo gagawin. Bakit mo pipiliin ang hirap sa sarili mo? Hindi ba't masyadong hangal iyon? Ang dating ikaw ay ipinanganak na isang mayaman na lalaki, na buhay ng mahigit 10 taon. Siguro sa impluwensya ni Liu Xiaoyan, gusto mong subukan ang sarili mong lakas na may katuwiran. Ngunit ikaw ay ganap na kakaiba. Bago ka lumipat ng katawan, ikaw ay isang mahirap na tao. Maliban sa pag-ibig, naranasan mo na ang lahat ng uri ng hirap. Ngunit ngayon, ikaw ay nakaupo sa isang marangya at maluwag na sasakyan. Panaginip man ito o totoo. Nagpasya kang lubusang tamasahin ang buhay sa mundong ito. Mabilis na pumasok ang sasakyan sa pinakamarangyang komunidad sa Nancheng, Phoenix No 1. Ang karangyaan dito ay nakakagulat. Ang mga nakatira dito ay pawang mayayaman at makapangyarihan. Ang presyo bawat metro kwadrado ay higit sa 10,000 yuan. Ang isang malaking suite dito ay nagkakahalaga ng 10-10 o kahit daan-daang milyon. Ngunit para sa pamilyang mo, hindi ito malaki. Sa pagbaba mo pa lang ng sasakyan, nagulat ka na. Pagbukas ng pinto, nagulat ka. Ito ang tunay na mansyon. Nakatingin sa malaking suite na may tanawin ng ilog at malalaking bintanang salamin, ang karangyaan ay tila bumubuhos. Naisip mo, kung makatira dito, ang pagkakaroon ng sports car at mamahaling relo ay hindi na problema. Habang nagbubulungan ka sa iyong isipan, isang babaeng may nakapusod na buhok at marangyang damit ang lumabas. Bumalik na ang anak ko. Mama, ginupalan ka ng mansanas para kainin. Siya ang iyong ina, si Liu Yi. Kahit na nasa katanghali ang gulang na siya, maayos pa rin ang kanyang pag-aalaga at mukhang kaakit-akit pa rin. Salamat, Mama. Nasaan si Papa? Nasa kanyang opisina si Ama. Itinuro ni Liu Yi ang isang silid sa tabi. Sumagot ka ng iya at pumunta sa opisina ni Mu Qianhe. Pagbukas ng pinto, nakita mo ang lalaki na kapareho ng pagkakalarawan sa libro. Medyo may puti na ang buhok ngunit maayos ang pananamit. Hawak ang pahayagan at nanonood ng balita. Bumalik ka na. May kailangan ka ba? Medyo mahigpit ako ngayon. Wala siya sa opisina. Sabihin mo, Pa, gusto ko humingi ng baon. Nagulat siya. Ibaba niya ang pahayagan, titingnan ka, at mukhang nagulat. Hindi ba't sabi mo hindi mo kailangan ng pera namin? Bakit? May problema ka ba? Sandali, nanghihingi ka ba ng pera para sa babaeng iyon na si Liu Xiaoyan? Hindi maganda ang impresyon ni Mu Qianhe kay Liu Xiaoyan. Hindi dahil sa pagmamata sa mahihirap, kundi dahil hinabol mo siya ng 3 taon at hindi ka hinayaang humawak man lang. Kung ito ay iba, matagal na siyang umalis. Ngunit ang iyong hangal na anak ay masyadong tapat. Kailangan mo bang patuloy na gumastos ng pera para sa babaeng iyon? Medyo nag-aalangan siya, mayaman ang pamilya nila pero hindi sila tanga. Malinaw na niloloko ka ng babaeng ito, pero ang susunod mong sasabihin ay nagulat talaga kay Mu Qianhe. Hindi, Dad, nagpasya na akong huwag nang habulin si Liu Xiaoyan. Nandito ako para humingi ng pera para sa ibang bagay. Pagkasabi nito, nanlaki ang mga mata ni Mu Qianhe na parang naguguluhan. Si Nanay Liu Yi, na nagbebenta ng mansana sa labas, ay napahawak sa kamay nang marinig ang sinabi mo. Nahulog ang mga mansana sa sahig. Mabilis siyang lumapit, hinawakan ng braso mo, at puno ng sorpresa. Totoo ba ang sinasabi mo? O Diyos ko, sa wakas ay nagkamalay na ang anak namin. Nagsilbi na ang mga ninuno. Excited siyang tumakbo sa dingding at nagsindi ng insenso, kaya natulala ka. Mukhang medyo lumabis na ang disenyo ng kontrabidang si Young Master sa libro, ginawa silang dalawa. Mga magulang. Nagpasya akong habulin si Suyuwei. Nabalitaan ng mga magulang ang balitang ito at sila'y labis na nasasabi. Inalalayan ni Liu Yi ang iyong balikat. May luha sa kanyang mga mata sa tuwa, tinanong ka kung totoo. Tumango ka upang kumpirmahin. Niyakap ka niya at umiyak. Anak,
Nakakatuwa, sa wakas ay hindi ka na masyadong nagiging obsessed. Tuwang-tuwa rin si Mudad. Tinanong ka kung magkano ang kailangan mo. Sinabi mo na lamang na 1,000,000 at agad niyang kinuha ang kanyang telepono at nag-transfer. Tumatawa rin siya at sinabi na makakahinga na siya ng maluwag. Sa katunayan, sa mahabang bakasyon na ito, nalungkot si Mudad nang makita kang nagiging malungkot para kay Liu Xiaoyan. Ikaw ay parehong gwapo at matalino. Bakit ka nagpipilit sa babaeng yon? Si Liu Xiaoyan ay maganda lang ang mukha at walang ibang mapupuna. Marami na siyang beses na kinumbinsi ka, pero palagi mo siyang tinatanggihan, sinasabi na kung patuloy mo siyang pipigilan, aalis ka sa bahay. Dahil doon, hindi na siya nangahas na banggitin ang mga bagay tungkol kay Liu Xiaoyan. Ngayon sinabi mo sa kanila na hindi mo nahabulin si Liu Xiaoyan, halos gusto na nilang magdiwang. Hanggat hindi ka gumagastos para kay Liu Xiaoyan. Kahit gusto mong bumili ng sports car o villa, sasang-ayon sila. Nag-clap si Mu Qianhe. Sinabi niyang hindi sapat ang 1,000,000, kaya't maglilipat muna siya sa iyo ng 10,000,000. Nagulat ka sa sinabi mo, mabuti pa ang may pera, basta na lang nagbigay ng 10,000,000. Sa yaman ng pamilya mo, ito ay maliit na bagay lamang. Siyempre, masaya ka na, pero mayroon ka pang isang bagay na sasabihin sa kanila. Dad, kahit hindi ko nahabulin si Liu Xiaoyan, gusto kong habulin ang ibang babae ngayon. Pagkasabi nito, agad na nagbago ang kanilang ekspresyon. Si Mudad ay mukhang nasasaktan. Hindi ka ba kakalabas lang mula kay Liu Xiaoyan, at ngayon ay hahabulin mo ang iba? Umiti ka at umiling para magpaliwanag. Gusto kong habulin si Suyuwei. Si Suyuwei, nagulat si Mudad. Pamilyar sa kanya ang pangalang iyan. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata. Sinasabi mo bang si Suyuwei, ang anak ni Su Xiaohu, ang chairman ng Su Group? Umiti ka at tumango. Nang maalala mo ang ginawa niya para sa iyo sa libro, nakaramdam ka ng pagkabighani. Siya ang iyong pinili ng tadhana, at nang marinig ito ng iyong mga magulang, lalo silang natuwa. Tumakbo sila agad sa altar, paulit-ulit na sinasabi, naglilita ang mga ninuno. Nakita ang kanilang pagka-excite, napangiti ka na lang ng walang magawa. Seryosong sabi ni Muba, kahit hindi hamak ang ating pamilya sa Sushai Group, mas mabuti si Suyuwei kaysa kay Liu Xiaoyan. Huwag kang mag-alala. Kahit mabigo ka, hindi mahalaga. Pagkatapos, nagpasya siyang bigyan ka ng 10,000,000 para sundan mo siya. Alam mo, susuportahan ka ng iyong mga magulang, manalo ka man o matalo. Ito ay lubos na nakakaantig sa iyo. Gayunpaman, ipinaalala rin sa iyo ng iyong ama na mahirap kontrolin ang ugali ni Suyuwei. Hindi siya kayang hawakan ng ordinaryong binatang prinsipe. Kahit na iba ka sa ordinaryong prinsipe, sa tingin niya ay maliit pa rin ang tsansa. Ngunit lahat ng ito ay hindi mahalaga sa iyo. Ngayon, lubos na natutuwa si Mu Qianhe sa iyong desisyon. Hindi siya makapaghintay na ipadala ang balita sa grupo ng pamilya, at tuwang-tuwang inanunsyo, nagpasya na si Kuya Mu na itigil ang paghabol kay Liu Xiaoyan. Sa isang iglap, agad na naging masigla ang grupo. Hindi makapaniwala si Ate Mu Xiaoyan. Ano, sinundan ni Ate Mu Menging, hindi maaari. Ama, totoo ba yan? Ang bunso ba ang nagsabi? Nakangisi si Mu Qianhe, syempre, kasama ko siya ngayon. Hahaha, napakasaya ko talaga ngayon. Ang balitang ito para sa kanila ay walang dudang isang malaking bomba dahil hindi nila naintindihan kung bakit ka ganoon ka-obsesibo kay Liu Xiaoyan. Kahit na hinabol mo siya ng 3 taon at gumastos ng daan-daang libo, hindi ka man lang nakahawak ng kamay. Sa iyong kalagayan, hindi ba't napakadaling makahanap ng magagandang babae na tulad niya? Ngayon, ang ilang mga kapatid na babae sa grupo ng pamilya ay lubos na nasiyahan sa iyong desisyon. Nag-like sila at sumuporta. Sabi ni Ate Mu Xiaoyan, sa wakas ay nagising na ang batang ito. Tuwang-tuwang sumigaw si Ate Mu Menging, suporta. Ang bunso ay napakagaling. Huwag mo akong alalahanin, babalik ang ate para yakapin ka ng mahigpit. Nagtanong si Ate Mu Guyaw. Ano ang namiss ko? Hindi nahahabulin ng bunso si Liu Xiaoyan. Diyos ko! Totoo ba yan? Ang masiglang kapaligiran sa grupo ay nagbibigay sa iyo ng hindi mailarawang init. Walang ganitong grupo ng pamilya sa iyong nakaraang buhay. Sa sandaling ito, nakita ni Mu Qianhe na tapos na ang usapan ng lahat. At naglabas siya ng isa pang malaking balita. Mga minamahal kong anak, hindi lang yan. Nagpasya rin siyang habulin ang anak ng Sushai Group. Nag-react din ang ibang mga ate mula sa politika at negosyo, lahat ay nakaramdam na hindi ito totoo. Sabi ni Ate Mu Menging, Diyos ko, medyo malayo ang agwat. Ngunit si Ate Mu Guyaw ay lubos na sumusuporta sa iyo, kaya mo yan, bunso. Sabi ni Ate Mu Xiaoyan, pag uwi niya, tiyak nakakausapin ka niya ng maayos. Talagang nakakagulat ang bagay na ito. Nag-uusap ng mabilis ang mga kapatid sa grupo tungkol sa pera. Si Liu Yi ay tumatawa habang nakatingin sa telepono at tahimik na nagtatago. Sina Mu Qianhe at Gao Xing ay nagpadala ng maraming malalaking red envelope. Kinuha mo rin ng mahinahon ang mga red envelope, kumita ng higit sa 50,000 yuan.
Pagkatapos, ang 10 milyong yuan ni Mu Qianhe ay mabilis din. Mabilis na naipadala sa iyong card. Nakikita ang balanse na higit sa 10 milyong yuan sa iyong card. Muli mong naramdaman ang saya ng pagkakaroon ng pera. 8-figure deposit. Hindi mo inaasahan na darating ka sa ganitong araw. Nararamdaman mong sa wakas ay nagkaroon ka na ng dignidad. Ang kumpiyansa na dala ng perang iyon ay ginawa kang mas komportable sa paglalakad sa kalye. Bagamat dati kang nakasakay sa marangyang sasakyan. Bilang isang malaking kabataan, ngunit mayroon lamang higit sa 100,000 sa iyong card na nagpaparamdam na walang espesyal. Iba na ngayon, madaling kumita ng higit sa 10 milyong yuan. Sa tingin mo ay mas mabilis ka kaysa sa hangal na lalaking bida na si Lu Baichuan. Si Lu Baichuan ay gumugol ng maraming oras upang kumita ng kanyang unang 10 milyong yuan sa kanyang buhay. Nagpaalam ka kina Mu Qianhe at Liu Yihao, nagpasya kang huwag nang maghintay at naghandang pigilan si Lu Baichuan, ang bida. Alam mong mabuti na si Lu Baichuan ay pupunta sa store ng almusal ng pamilya Wang Qin upang makumpleto ang isang gawain at kumita ng unang kita sa kanyang buhay at hindi mo siya hahayaang maging ganoon kadali. Ipinagkatiwala mo ang bagay na ito sa dalawang magkapatid na Zhao Long at Zhao Hu na parehong iyong mga bodyguard at iyong mga tinatagong sandata na sinanay mo mula noong bata ka pa sa isang orphanage. Ngunit sila ay napakakapaki-pakinabang. Si Zhao Long, pagkatapos marinig ang iyong plano, ay buong tapang na nangako. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa amin. Pagkatapos noon, walang sinuman ang pupunta sa store ng almusal araw-araw. Tumango ka at pinaalalahanan siya na huwag gumamit ng karahasan at kumuha lamang ng pera. Ngayon ay wala kang kulang kundi pera. Si Lu Baichuan ay natuto na ng ilang martial arts. Hindi na kailangang manganganib. Direktang nagpadala ka ng 50,000 yuan kina Zhao Long at Zhao Hu. Ang perang ito ay sapat na para sa kanila sa mahabang panahon. Pagkatapos makuha ang pera, mabilis na umalis ang dalawang magkapatid. Inayos mo ang iyong pakiramdam. Susunod, makikilala mo ang pinakamahalagang babae sa iyong buhay sa librong ito, ang kontrabida sa Monkey Browser, at ang anak ng suklan, si Suruwei. Bakit si Suruwei ang kontrabida? Ito ay napakasimple dahil gusto kanya. At si Lu Baichuan, ang bida, ay palaging nagpapahirap sa iyo sa libro, at si Liu Xiaoyan, ang bidang babae, ay palaging tumatanggi sa iyo at pinapahiya ka. Si Su Yuwei ay nakalaban sina Liu Xiaoyan, Lu Baichuan, at iba pang bidang babae. At ang resulta, syempre, ito ay isang magandang bunga. Kung pag-uusapan lamang ang mga kakayahan ng mga bidang babae, syempre, hindi sila makakalaban ni Su Yuwei, ngunit si Lu Baichuan ay may sistema at protagonista na kapalaran. Dahil sa protagonistang kapalaran, hindi lamang ikaw ang napa-facepalm, kundi si Su Yuwei ay hindi rin nakakalamang. Halimbawa, may isang eksena sa libro. Nang muli kang mabigo sa pagtatapat kay Liu Xiaoyan, kinuha mo ulit ang pera niya. Medyo nagmadali ka at nagplano kang pilitin. Nang hawakan mo si Liu Xiaoyan, nagsimula siyang magpumiglas na parang nakahawak sa maruming bagay. Sa pagkakataong ito, bumagsak si Lu Baichuan mula sa langit. Isinipa kanya palayo, at si Liu Xiaoyan ay yumakap sa kanya habang umiiyak. Ang eksenang iyon ay may malakas na pakiramdam ng isang drama sa idolo. Sa sandaling ito, lumitaw ang kontrabida na si Su Yuwei. Lumapit siya ng may pagbabanta. Sinampal niya si Liu Xiaoyan. Nagulat si Liu Xiaoyan. Bilang isang magandang babae. Hindi kumilos si Lu Baichuan laban kay Su Yuwei, ngunit ang kanyang mga tauhan ay sumugod. Habang si Lu Baichuan ay madaling nakipaglaban at nanalo ng maluwag, si Su Yuwei, bagaman natalo, ay matigas pa rin ang tingin kay Lu Baichuan at Liu Xiaoyan. Sinabi ni Lu Baichuan kay Su Yuwei, Madam Su. Ipapabawi ko ang paghihiganti na ito para sa iyo kay Xiaoyan ng personal. Sumagot si Su Yuwei, kung gayon, hihintayin ko kayo. Pagkasabi niyan, umalis si Lu Baichuan kasama si Liu Xiaoyan. Sa totoo lang, hindi talaga pinansin ni Liu Xiaoyan ang ugali ni Su Yuwei. Ngunit iginiit ni Lu Baichuan na tutulungan siyang makakuha ng simpatsya para manalo kay Su Yuwei. Sa ganitong paraan, muling lumakas ang paghanga ni Liu Xiaoyan kay Lu Baichuan. Alam mo, ikaw, ang tipushi na si Lu Baichuan, ay matagal nang inilista si Su Yuwei sa kanyang harem. Gusto ni Lu Baichuan si Liu Xiaoyan. Pero gusto rin niya si Suruwei, at gusto rin niya si Namuru Oxui, Yuman Man, at Zhu Tingting. Maliban kay Suruwei, lahat ng mga babaeng ito ay magiging kanya sa hinaharap. Ang ikinagalit mo ay, sa libro, pagkaalis ni Lu Baichuan, nag-alala si Suruwei para sa iyo, ngunit sinampal mo siya. Sinigawan mo siya kung bakit niya sinampal si Liu Xiaoyan. Ano ang karapatan mo para sampalin siya? Kung masira mo ang kanyang mukha, ano ang ipapalusot mo? Pagkatapos mong sabihin yon, galit kang umalis, naiwan lamang si Suruwei na tulala sa kinatatayuan niya. Hindi ka kumbinsido sa ganitong kilos. Nararamdaman mo na ang ikaw sa libro ay isang tanga. Hindi mo tinanggap ang isang babaeng tulad ni Suruwei, at sa halip ay mapilit kang nakatuon kay Liu Xiaoyan.
Ngayon, nagpasya ka na. Ano man ang mangyari, iiwasan mo ang mga babaeng ito. Nararamdaman mo na may problema sa kanilang mga utak. Tulad ni Liu Xiaoyan, kapag hinawakan mo ang kanyang kamay, parang hinawakan mo ang isang maruming bagay. Ngayon, sasabihin mo, karapat-dapat ka ba? Ayoko manghawakan ka. Lalo pa at si Lu Baichuan ay hindi lang humahawak ng kamay, walang problema sa kanya ang humalik sa kanila. Sa pag-isip nito, bigla kang nakaramdam ng pagkasuklam. Ang mga babaeng tulad ng White Lotus at Saintly na mga bida ay talagang hindi katanggap-tanggap. Nakakatuwa, pagkaalis mo kagabi sa mataong lugar, sina Liu Xiaoyan at Lu Baichuan, tulad ng sa orihinal na kwento, ay nagpunta agad sa pamimili at naglakad-lakad. Kahit na hindi komportable si Hong Jun sa puso niya, sumunod siya sa setting. Hindi niya aktibong pilitin ang anumang relasyon kay Liu Xiaoyan o Lu Baichuan. Ayon sa kwento, nilibre ni Lu Baichuan si Liu Xiaoyan ng fried noodles. Pagkatapos, sabay silang naglakad at napakaromantiko ng eksena. Si Liu Xiaoyan ay nagkaroon ng pag-ibig. Si Lu Baichuan ay puno ng sigla. May suporta siya sa system at napakagaling niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Liu Xiaoyan at hindi tumanggi si Liu Xiaoyan. Namula lang ang kanyang pisngi. Ang mga pangyayaring ito ay paulit-ulit na nagpapatrigger sa iyo. Sa kwento, naglaan ka ng maraming oras at hinabol siya ng ilang taon. Ngunit hindi kanya hinayaang humawak ng kamay. Ngayon, nilibre lang siya ng iba ng fried noodles at agad siyang nagpakalunod. Ganito talaga ang trato sa kontrabida. Kahit ibigay mo ang lahat, sa huli ay babalik pa rin ang bida sa mga bayani. At ang bayani na si Lu Baichuan, may daan-daang babae sa kanyang harem. Bakit maluwag silang pumapayag? Kagabi sa parke, masaya si Lu Baichuan. Hindi kanya talaga pinansin. Naniniwala siyang sa pamamagitan ng sistema, anuman ang problema o biyaya, sa huli ay susuko sila sa kanya. Sa pag-isip nito, masigla niyang hinawakan ang kamay ni Liu Xiaoyan. Sino ang mag-aakala na bigla na lang binawi ni Liu Xiaoyan ang kanyang kamay? Nalungkot si Lu Baichuan. Magalang niyang tinanong kung okay lang siya. Sumagot si Liu Xiaoyan na maayos siya. Ngunit ang kanyang puso ay naguguluhan. Paulit-ulit niyang pinag-isipan ang mga kilos mo, iniisip kung totoo ba ang mga bagay na binili mo para sa kanya. Hindi niya makapaniwala na talagang sumuko ka na sa kanya. Sa puntong ito, napagtanto niya habang nakikipag-date sa romantikong paraan kay Lu Baichuan. Ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe mo. Kung alam ni Lu Baichuan ang lahat ng ito, tiyak na magagalit siya hanggang sa umubo ng dugo. Nagdahilan si Liu Xiaoyan na may kailangan siyang gawin at kailangan na niyang umuwi. Bagaman nagtataka si Lu Baichuan, nagpakita pa rin siya ng pagmamalasakit. Handa siyang tumulong sa anumang oras. Tinanggihan ni Liu Xiaoyan ang kanyang kabutihan, nagpilit ng umiti at sinabing hindi na kailangan. Pagkatapos, mabilis siyang umalis. Tiningnan ni Lu Baichuan ang kanyang likuran habang papalayo, hindi naramdaman ang anumang kahulugan. Nagmura si Lu Baichuan na tiyak na hahabulin niya si Liu Xiaoyan at nagpasya na haharapin kanya. Sa tingin niya, kailangan niyang gumanti sa lahat ng pang-aabala mo kay Liu Xiaoyan noon. Hindi mo alam na nagtanim ka na naman ng galit sa puso ng lalaking bida nang hindi mo namamalayan at hindi mo rin alam ang mga nangyayari sa panig ni Liu Xiaoyan. Maaga kang bumili ng almusal, handa nang pumunta sa silid-aralan. Ang Southern City University ay isang kilalang universidad. Ayon sa iyong pagtatakda, hindi ka lamang mayaman. Napakahusay din ng iyong mga marka. Bukod pa riyan, ang iyong impluensya sa Muchayan at Xinnanchen University ay ginagawang madali ang pagpasok sa anumang paaralan o klase. Itinakda na ikaw at si Liu Xiaoyan at Su Yuwei ay magkakaklase. Hindi lamang si Su Yuwei ang iyong kaklase noong high school, kundi maging sa universidad ay magkasama kayo. Tahimik siya sa klase. Bagaman anak siya ng isang mayamang pamilya, wala siyang anumang pakikipag-ugnayan sa iba. Ang tanging ginagawa niya araw-araw ay umupo sa sulok, tahimik na nagmamasid, at lihim na naiinggit sa bawat bagay na ginagawa mo para kay Liu Xiaoyan. Nais niya na ang mga bagay na yon ay gagawin mo para sa kanya. Dahil sa lihim na pagmamahal mo, kasama ang mga kadahilanan sa pamilya. Naisip ni Su Yuwei na kung may magbabantay sa kanya, magdadala ng almusal sa kanya, at maghahatid sa kanya kapag umuulan. At tiyakin na siya ay matutulog ng maaga at gigising ng maaga araw-araw, ito ay magiging napakasaya. Si Su Yuwei ay malungkot. Mula pagkabata, hiniling sa kanya ng kanyang pamilya na matuto ng iba't ibang mga kasanayan, tulad ng pagpipinta at pagsulat. Nang lumaki siya, nagkaroon siya ng kaunting kalayaan, ngunit dahil sa kanyang pagkatao, wala siyang masyadong kaibigan. Mahalaga ka kay Su Yuwei. Alam din niya ang nangyari sa iyo sa palaruan noong nakaraang 2 araw. Nagulat siya na sinabi mong hindi mo na makakausap si Liu Xiaoyan. Dahil dito, siya ay napakasaya. Ngayong araw, naglalakad siya papuntang paaralan na tila lumulutang. Hindi inaasahan ni Su Yuwei na hahabulin ka niya, ngunit hanggat hindi ka na inaalala ni Liu Xiaoyan. Masaya na siya.
Sa simula, iniisip niya kung kailangan niyang humanap ng mga tao para pahirapan si Liu Xiaoyan. Ngunit sa huli, hindi niya ito ginawa. Ayon sa pagtatakda ng libro, bilang pangunahing kontrabida, si Su Yuwei ay may maraming paraan para gawin ang mga bagay. Ang tsismis sa labas ay siya ay isang sikat at malakas na babae na ganap na totoo. Ang kanyang kagandahan ay hindi rin nahuhuli kay Liu Xiaoyan. Nakapatong siya sa mesa, ang kanyang mukha ay nakalubog sa kanyang braso. Nakikipaglaro ng ballpen ng walang gana. Iniisip niya, ano ba talaga ang iniisip mo? Talaga bang susuko ka na kay Liu Xiaoyan? Sa ganitong paraan, magkakaroon ba siya ng pagkakataon? Naiinggit siya kay Liu Xiaoyan na may mabuting lalaking tulad mo na nagmamahal sa kanya at nagmamahal sa kanya sa loob ng 3 taon. Si Su Yuwei ay isang tagamasid. Nakikita niya ang lahat. Si Liu Xiaoyan ay may pagtingin sa'yo. Matapos marinig ang sinabi ni Wang Qin, naisip niya na ang buhay ng mga mayayamang batang lalaki ay napakamagulo. Maraming mga magagandang babae sa paligid, imposible na sila ay maging tapat. Lahat sila ay mga taong katulad ni Wang Qin. Hindi naman mali yan. Nakakita na si Su Yuwei ng hindi mabilang na mga kabataang may masamang reputasyon. Marami sa kanila ang umibig sa kanya. Ngunit lahat sila ay tinanggihan niya ng malamig. Ang mga mayayaman at batang ito ay talagang immoral, itinuturing ang mga babae bilang kasangkapan. Natural na hindi magkakaroon ng magandang pakiramdam si Su Yuwei sa kanila. Ngunit iba ka, alam niyang hindi ka ganoon. Kung hindi, hindi siya magkakagusto sa'yo. Sa sandaling iyon, maraming tao sa silid-aralan ang nakakita sa'yo na pumasok na may dalang almusal. Nagulat ang lahat. Si Mu Xiao ay nagdala na naman ng almusal para kay Liu Xiaoyan. Anong nangyayari? Hoy, hindi ba kayo ang nagsabi kahapon na hindi na kumukonekta si Mu Xiao kay Liu Xiaoyan? Ano na sitwasyon itong pagbili ng almusal? Hehe, sinabi ko na. Niligawan na ito ni Mu Xiao sa loob ng 3 taon, paano niya bibitawan agad? Lubos na nagulat ang mga kaklase sa silid-aralan. Sa sulok, nakita ni Su Yuwei ang eksenang ito at ang kanyang mga mata ay lumalim. Puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Gaya pa rin ng dati ang lalaking ito. Inisip ni Su Yuwei sa kanyang sarili. Bakit hindi akin ang ganito kagwapong lalaki? Nakakainis. Nanggigigil si Su Yuwei sa galit. Lubos siyang galit kay Liu Xiaoyan. At nang makita ni Liu Xiaoyan ang eksenang ito, hindi niya napigilan kundi mapangiti. Bigla siyang nakaramdam ng pag-uulit. Nawala ang kanyang kadiliman sa loob. Sa sandaling iyon, halos gusto niyang sumalubong at tanggapin ang almusal mula sa iyo. Ngunit pagkatapos mag-isip, pinigilan pa rin ni Liu Xiaoyan ang sarili. Naupo siya ng maayos, naghihintay sa iyo na magdala ng almusal para sa kanya. Sa pagkakataong ito, sigurado siyang hindi na siya tutugon ng malamig. Nais niyang ipakita ang isang matamis na ngiti at damdamin. Sa kabilang banda, si Wang Qing ay may mapanuring ekspresyon. Matatag na naniniwala si Wang Qing, gaano man magsikap si Mu Jie, sa huli ay magiging babae ni Bai Chuan Jie si Xiaoyan. Ang iba pang mga kaklase sa silid-aralan ay tahimik na nanonood, naghihintay sa pagbubukas ng magandang palabas. At lumakad ka rin patungo sa likuran. Si Liu Xiaoyan ay lalong kinakabahan at nagsimulang mag-cruise ang kanyang mga daliri. Hindi siya mapakali. Nang dumaan ka sa kanya, bahagyang bumuka ang bibig ni Liu Xiaoyan. Halos masabi na niya ang mga salita, ngunit dumaan ka sa tabi niya nang hindi tumitigil. Sa isang iglap, lahat sa silid-aralan ay natigilan. Hindi lang iyon, nakita nila ang mujin na ito. Talagang naglakad siya hanggang sa huling hilera, lumapit kay Su Yuwei, at sa ilalim ng mas malaking tingin ni Su Yuwei. Ibinigay mo ang almusal sa iyong kamay at sinabing nakangiti, kamusta, kamag-aral Su Yuwei. Nagulat siya, hindi siya makapaniwala na totoo ito. Ang mga nanonood sa ibaba. Lahat sila ay napalaki ang mga mata. Lahat ay nabigla sa tanawin. Ang silid-aralan na dating maingay. Biglang tumahimik. Ang almusal ni Mu Xiao ngayon ay hindi pala para kay Liu Xiaoyan. Ito ay para kay Su Yuwei. At ang pamilya ni Su Yuwei, kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa kanyang background sa klase. Sa madaling salita, siya ay isang prinsesa. Pagkatapos ng lahat, ang mga sasakyang ginagamit sa paghatid at pagsundo sa kanya ay mga luxury car na nagkakahalaga ng 10-10 milyong piso. Ngunit tanging ang mga mas nakakaalam lamang ng katotohanan ang nakakaalam na ikaw mismo ay hindi hamak na mas mababa kaysa sa kanya, hindi hamak na mas mababa kaysa sa background ng pamilya ni Su Yuwei. At sa sandaling ito, si Liu Xiaoyan, ang kanyang utak ay nagdurugo, hindi niya talaga pinaniniwalaan ang nakikita niya. Binigyan mo ng almusal ang iba pang ikaw. Biglang nakaramdam ng sama ng loob si Liu Xiaoyan. Sa tingin niya ay kanya yon almusal. Bumagsak sa kanyang isipan ang walang katapusang mga eksena ng alaala. Lahat ay mga eksena kung saan ka nagdadala ng almusal para sa kanya. Xiaoyan, kumain ka habang mainit pa. Bumili ako ng paborito mong buns ngayon. Xiaoyan, binago ko ang lasa para sa iyo ngayon, subukan mo. Xiaoyan, sa tingin ko ang siomai ng tindahan na ito ay talagang maganda. Iniwan ko para sa iyo.
Dati, hindi ito pinapansin ni Liu Xiaoyan. Ngayon, ikaw ang sumuko sa akin. Paano ka magiging malupit? Habang mas iniisip ni Liu Xiaoyan, mas lalo siyang nakakaramdam ng sama ng loob. Nakikita ang eksena kung saan ikaw ay nakatayo sa harap ni Su Yuwei. Sa isipan ni Liu Xiaoyan, nagsimula siyang mag-isip. Tila ang dalawang tao na iyon ang matamis na magkasintahan. Napagtanto ni Liu Xiaoyan ang ilang katotohanan. Maliwanag na ang pagdadala mo sa kanya ng almusal noon ay isang napakasayang bagay. Naisip ni Liu Xiaoyan pagkatapos. Nakatanggap siya ng daan-daang libong regalo mula sa iyo, ngunit walang emosyon. Sa sandaling ito, dahil lamang sa almusal na nagkakahalaga ng ilang yuan. Ang bagong damdamin ng matinding damdamin. Gayunpaman, walang nagmamalasakit sa kanyang damdamin sa sandaling ito. Ang atensyon ng lahat. Ang matamis na almusal na ito ay para sa kanya. Ang almusal na ito ay para sa akin. Hindi pa rin makapaniwala si Su Yuwei. Muli siyang nagtanong ng may pag-aalinlangan. Direkta mong inilagay ang almusal sa harap niya. Pagkatapos ay umupo ka pa sa tabi niya. Ito ang nagpadala ng tibok ng puso ni Su Yuwei na mas mabilis. Naramdaman niya ang kanyang puso na tila. Sige, umalis na si Su Yuwei. Ikaw ang pinakamalaking anak na babae ng Su Group. Sa sandaling ito, patuloy na pinapaalalahanan ni Su Yuwei ang kanyang sarili sa kanyang isipan. Ngunit ang kasiyahan at tamis ay halos nakakalito sa kanya. Masayang babae. Pinakamalaking anak na babae. Sa sandaling ito, patuloy na pinapaalalahanan ni Su Yuwei ang kanyang sarili sa kanyang isipan. Ngunit ang kasiyahan at tamis. Halos nakakalito sa kanya. Napakabilis dumating ng kaligayahan. Nangangahulugan ba na tinanggihan mo si Liu Xiaoyan kahapon para sa kanya? Hindi napigilan ni Su Yuwei na isipin ang lahat, ngunit mabilis din siyang kumalma. Paano ito magiging posible? Sa iyong antas ng pagmamahal, paano ka susuko ng napakadali? Si Su Yuwei ay nag-isip sa kanyang isipan. At sinabi niya bilang tugon, salamat, estudyante mo. Ang ganitong tanawin, kung makikita ng kanyang mga kaibigan na pamilyar kay Su Yuwei, tiyak na mabibigla sila. Pagkatapos ng lahat, ang ugali ni Su Yuwei ay napakainit. Siya ay kabilang sa uri ng tao na kung sino man ang makakita ay makakaramdam ng panlalamig. Ngunit ngayon, siya ay nasa harap mo, tahimik na parang kuting. Walang sinabi si Su Yuwei. Ang kanyang utak ay blanko sa sandaling ito. Tanging sa susunod na buhay kukunin niya ang almusal na binili mo at kakainin ito. Masarap. Ang ordinaryong buns at soy milk na ito, kung ito ay si Su Yuwei noon, hindi niya ito magugustuhan. Masyadong mamantika. Ngunit ngayon, naramdaman niya na ang lasa ay puno ng tamis. At si Su Yuwei ay hindi pa talaga nakakain ng almusal. Ang matamis na kagat ng kanyang bibig ay talagang komportable. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging komportable sa espiritual. At dadalhan kanya ng almusal. Ito ang pinapangarap niya. Sa katunayan, ikaw din ay lubos na nasasabik sa sandaling ito. Aba, kalao pala mayroon ding ganitong kahinahong bahagi si Su Yuwei, bigla mong naramdaman na parang nagbukas ka ng bagong mundo. Akala mo makikita mo ang pawisang anyo ni Su Yuwei. Hindi mo inaasahan na may dagdag pa palang benepisyo dito. Ito ay lalo pang nagpaparamdam sa iyo na gusto mong pagalitan ang orihinal na may akda ng libro. Hindi mo gusto ang isang babaeng kasing cute at kaakit-akit. At nagpupumilit ka pang habulin si Liu Xiaoyan, bobo ka ba? Sa huli, lahat naman ay mga pangarap at kasiyahan lamang sa nobela. Hindi na kailangan isipin pa ng marami. Ang bida ay dapat na makuha ang lahat, tapos na. Pagdating sa kontrabida, sila ay dapat lang maghintay na masampal ng katotohanan. Isantabi ang mga pansariling iniisip, nilingon mo si Su Yuwei, at biglang bumilis din ang tibok ng iyong puso. Nakita mong nakayuko si Su Yuwei, tahimik na kumakain ng baozi, at umiikot ang malalaking mata. Mukhang kinakabahan siya. Tila nahalata niya ang iyong tingin, kaya lalong namula ang mga pisngi ni Su Yuwei. Naguguluhan siya at hindi siya makatingin sa iyo. Sa ganitong paraan, pareho kayong natigilan ng sandali. Sa huli, hindi napigilan ni Su Yuwei na lumingon din sa iyo at dahan-dahang nagtanong. May problema ba, kamaradang mo? Sa mga sandaling ito, wala nang bakas ng pagiging kontrabida si Su Yuwei. Sumagot ka naman na may ngiti at sinabi, wala lang, sa tingin ko lang Ang iyong paraan ng pagkain ay napaka-cute. Sa isang iglap, namula si Su Yuwei na parang mansanas. Gusto na sanang matawa ni Su Yuwei, pero sinabi niya sa kanyang sarili. Kailangan maging mahinahon. Samantala, nagulat ang mga kaklase sa silid-aralan. Sa umaga pa lang, mayroon ng ganitong dramatikong pagtatagpo. Siyempre, nasiyahan ang lahat. Si Liu Xiaoyan na may pulang labi. At ang malungkot na ekspresyon ay nagdulot ng kaunting pagsisisi sa marami. Lahat sila ay nasa panig mo. Kadalasang masikat ang mga kontrabida, lalo pat ikaw ay mayaman. Maraming lalaki at babae sa klase ang umaasang makipagkaibigan sa iyo. Gaya ng pakikipagkaibigan. Tanging sa pag-unlad ng lakas ng bida sa huli, unti-unting magiging malinaw ang balanse. Para kay Su Yuwei, siya ay mas tahimik. Ang kanyang lugar ay hindi dito. Ang mainit na baozi ay mabilis na naubos ni Su Yuwei.
Tahimik siyang uminom ng toyo. Hindi ka na nagdagdag pa. Si Liu Xiaoyan naman. Kahit na nalulungkot ay wala rin siyang magagawa. Mabilis? Pumasok ang guro at nagsimula ang klase. Sa kabuuan, si Suyuwei ay parang hindi nakikinig. Ito ang unang pagkakataon na siya ay ganito nalilito. Iniisip ni Suyuwei kung dapat ba siyang mag-imbita sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ang mga aksyon ni kamaradang mo ngayong araw ay talagang nakakakilig. Ngunit nag-aalinlangan pa rin si Suyuwei. Hindi siya sigurado kung talagang sumuko ka na kay Liu Xiaoyan. Kung hindi at ikaw ay mag-imbita sa kanya. Parang isang clone siya. Si Suyuwei ay anak ng subgroup pa rin. Kahit gaano niya gusto, hindi siya magiging desperado. Naisip din ni Suyuwei, baka sinasadya mo lang ito para inisin si Liu Xiaoyan. Nang lumabas ang ideyang ito, nahirapan siyang tanggalin ito. Nang maisip ito, muling nalungkot si Suyuwei. Nagmuso si Suyuwei. Nag-iisip siya ng kung ano-ano mag-isa. Ang ganitong anyo ay napaka-cute. Hindi rin nagbigay ang sistema ng anumang pahiwatig sa iyo. Hindi mo rin alam ang iniisip ni Suyuwei ngayon, ngunit si Liu Xiaoyan ay nag-iisip din talaga bang sinuko ka niya. Hindi pa rin matanggap ni Liu Xiaoyan ang katotohanan ito. Sa tabi niya, si Wang Qing ay patuloy na nagiging taga-udyok. Huwag ka nang mag-isip ng sobra, Xiaoyan. Nakita kong si brother mo ay nagpapanggap lang. Anong ibig sabihin nito? Patuloy na nagpapakita ng kanyang inosenteng anyo si Liu Xiaoyan. Nagpapanggap na walang alam. Si Wang Qin ay mapagmalaki na nagsusuri na parang tsismosa. Isipin mo, kagabi ba hindi natin nakita si brother mo na bumibili ng regalo para sa'yo? Ngayon ay sadyang hindi kanya pinansin at ibinigay ang almusal kay Suyuwei. Kilala ba ni brother mo si Suyuwei? Ito ay malinaw na isang paraan ng pagpukaw ng interes. Ang sinabi ni Wang Qin ay nagbigay kay Liu Xiaoyan ng isang biglaang pagkakaintindi. Napagtanto niya, tama. Hinabol mo siya ng 3 taon, paano ka susuko na lang? Malaki ang posibilidad na nagtatampo ka lang. Sa madaling salita, ipagpapatuloy pa rin niya ang panunuyo sa akin, sabi ni Liu Xiaoyan na may malaking saya sa mukha. Siyempre, hinabol ka niya ng 3 taon, paano siya susuko ng walang anumang babala? Huwag kang mag-alala, Xiaoyan. Bukod pa riyan, mayroon ka ng brother Lu Baichuan. Kahit hindi ka nahabulin ni brother mo, hindi ba't wala lang? Ang sinabi ni Wang Qin ay nagbigay ng bahagyang ngiti sa mukha ni Liu Xiaoyan. Tama, kahit nasumuko ka. Mayroon pa akong brother Baichuan. Pag-iisip sa sarili, hindi mapigilang tumingin sa likod. Ngunit hindi magandang tingnan. Pagkatapos tumingin, hindi na kinaya ni Liu Xiaoyan dahil nakita niyang nakikipag-usap ka ng masaya kay Suyuwei. Masamang tao, para lang pinagtawanan ako, nakikipag-usap ka ng ganyan sa ibang babae. Ngunit sa puntong ito, wala ka nang pakialam kay Liu Xiaoyan. Ano ang babaeng ito? Kahit aso ay ayaw. Mayroon bang kakayahang maging kontrabida ang isang babae? Pagkatapos ng maikling pagkakakilala, sa tingin mo ay talagang bagay si Suyuwei bilang kontrabida. Kamusta Suyuwei, libre ka ba ngayong gabi? Gusto kitang imbitahan sa hapunan. Nagulat si Suyuwei. Hapunan? Hapunan? Bakit? Hindi pa rin maintindihan ni Suyuwei ang ibig mong sabihin. Mayroon akong ilang mga tanong na hindi ko maintindihan at gusto kong magtanong sa'yo. Mayroon ka bang oras? Nagsalita ka ng natural na naghahanap ng dahilan. Hindi ka nagmamadali na makarating agad sa isang hakbang na makapagpapainis kay Suyuwei. At malinaw mong alam kung ano ang pinakakulangan ni Suyuwei sa libro. Bukod sa pagiging inggit sa iyong mga tagumpay kay Liu Xiaoyan. Mas gustong mabuhay ng malaya si Suyuwei. Hindi madali ang maging isang taga-suporta. Kaya pala. Siyempre, meron. Pero ako na ang magbabayad sa pag-imbita dahil nagdala ka na ng almusal sa akin ngayon. Mas bumuti ang pakiramdam mo nang marinig mo ito. Walang problema. Bukod pa sa ilang mga issue sa pag-aaral. Mayroon din akong ilang bagay na gusto kong pag-usapan sa iyo. Nang marinig ni Suyuwei ang mga salitang ito, nagtaka siya kung ano pa ang kailangan mo. Ngunit sa huli ay sumang-ayon si Suyuwei. Nang gabing iyon, nagbukas ka ng private room sa Shengxiao Grand Hotel. Hindi hamak sa dating langit na kaharian ang presyo ng pagkain dito sa restaurant, isa na namang malaking tanda ng pagiging kilala. Siyempre, hindi ito mahalaga kay Suyuwei. Medyo kinakabahan si Suyuwei sa private room. Hindi niya alam kung ano ang gusto mong pag-usapan. Kung tungkol sa pag-aaral, hindi naman magrereklamo si Suyuwei, ngunit kung tungkol sa iba pang mga walang kabuluhang bagay. Hindi na alam ni Suyuwei kung paano haharapin. Ngunit ang iyong layunin ay napakaseryoso, gusto mong ilipad kasama si Suyuwei. Dahil alam mo na ang lupang iyon ay malapit nang makonvert sa mga bahay sa distrito ng paaralan, bakit hindi mo hilahin si Suyuwei na bumili rin? Paano mo hahayaang si Lubo na ang makakuha ng ganitong magandang pagkakataon? Kaya agad mong ipinaalam kay Suyuwei ang bagay na ito. Pagkarinig nito, medyo gumaan ang pakiramdam ni Suyuwei. Akala niya kasi gusto mong makipag-usap sa kanya tungkol kay Liu Xiaoyan o iba pa. Pala tungkol sa pera, hindi na yon issue. Agad na lumabas ang ngiti sa mukha ni Suyuwei. Magkano ang gusto mong ipuhunan ko?
Napakadali ba nito para sa iyong puso? Naglalaan ako ng 10 milyon. Hindi ko alam kung magkano ang kayang ipuhunan ni Suyue. Ang susunod na sasabihin ni Suyue ay nagpatigil sa iyo ng 5 segundo. Dahil galing sa iyo ang balita, ilalagay ko ang lahat ng aking pera sa bulsa. Buong puso. Gaano karami yon? Ngumiti ng matamis si Suyue. 50 milyon na sa iyo na. Ikaw na ang bahala. Dali, hindi ko na kaya pang isipin. Ito ba ang mundo ng mga mayayaman? Inakala mong marami ka ng pera, ngunit ngayon alam mo na kung ano ang tunay na kayamanan. Ang 10 milyong ito ay galing pa sa boss, ngunit ang 50 milyon ni Suyue ay ang kanyang karaniwang pera. Hindi mo maiwasang magtanong muli, bakit hindi mo pinili ang babaeng ito na napakaganda? At pinili mo ang idiot na si Xiao Bian? Baliw ka ba, Suyue? Bakit mo ako pinagkakatiwalaan ng ganito? Nararamdaman mong pinahahalagahan ka. Siyempre. Pera lang din naman, kung mawala man, ayos lang. Kung hindi sapat, kukuha pa ako. Sa sinabi ni Suyue, lalo kang nagulat. Ito ay hindi kontrabida. Ito ay ang aking tunay na paborito. Salamat sa iyong tiwala, siguradong kikita tayo ng malaki sa pagkakataong ito. Cheers! Medyo hindi rin makatotohanan para kay Suyue. Wala talaga siyang ideya sa pagkakakita ng pera. Sa orihinal na kwento, hanggang sa pagtatapos ng paggawa ni Suyue, siya ay ang nag-iisang anak na babae ng Su-group at hindi siya nag-alala tungkol sa pera. Siya ay isang tunay na mayaman na babae. Kayong dalawa ay masayang kumain sa hapag na ito. Pagkatapos maging pamilyar, ipinakita ni Suyue ang kanyang pagiging nakatatandang kapatid na babae at nagpakilala ng mga paksang gusto niyang pag-usapan kasama ka. Sana magkaroon kayo ng mas magandang katapusan. Hindi ka naman tumanggi. Sa pagdaan, nakakita ka rin ng mas magandang oportunidad. Kailangan kong kausapin ang aking ikalimang kapatid na babae pag-uwi. Hindi kayo nagtagal kumain dahil mahigpit ang pamilya ni Suyue. Hindi siya maaaring umuwi ng masyadong huli, kaya maaga siyang umuwi. Pag-alis sa Diyos na Langit na restaurant, kumuha ka rin ng iyong telepono at nagpadala ng mensahe sa iyong ikalimang kapatid na babae, si Mu Wanting. Kapatid, may gusto akong ipagawa sa iyo. Gusto kong gumawa ng laro. Sa isang marangyang sports room ngayon. Isang batang babae na nakasuot ng maluwag na damit, ang kanyang manipis na hita ay nakalantad, at ang kanyang maikling buhok ay tiningnan ang kanyang telepono. Pagkatapos ay bumalik, ano ang nangyayari? Si Mu Wanting ay 2 taon lang ang tanda sa iyo. Bagaman medyo malamig ang kanyang ugali sa mga bagay mo. Sobrang nalulungkot siya. Nang makita niya ang mensaheng ipinadala mo, napako si Mu Wanting sa kinatatayuan niya. Xiao Luo, gusto mong gumawa ako ng laro para sa iyo. Bakit ka biglang nag-isip ng ganito? Talagang nagulat si Mu Wanting, ngunit ang bagay na ito ay hindi naman masyadong mahirap. Patuloy mong sinabi, natuklasan ko lang na ang estudyanteng si Suyue ay mahilig maglaro. Kaya ate, naintindihan mo na. Natahimik si Mu Wanting. Lubos na naiintindihan ng ate mo. Sa totoo lang, si Mu Wanting ay tulala. Tungkol sa pag-ibig ng lalaki at babae. Wala siyang interes, ngunit tiyak na tutulong siya sa pagkakataong ito. Para sa kanya na isang programming genius. Hindi rin ito problema. Pagkatapos ayusin ang bagay kay Sister Wu, plano mo na ring umuwi at magpahinga. Ngunit sa sandaling ito, isang kahilingan sa pagkakaibigan ang lumabas sa telepono. Ito ay mula kay Liu Xiaoyan. Ano na naman ang kailangan ng babaeng ito sa iyo? Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinanggap mo pa rin ang kahilingan sa pagkakaibigan ni Liu Xiaoyan. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng babaeng ito. Pagkatapos magpadala ng kahilingan sa pagkakaibigan, ang unang sinabi ni Liu Xiaoyan ay, ano ang relasyon mo kay Suyue? Sa kabilang dulo ng telepono, halatang naguguluhan si Liu Xiaoyan. Naglakas loob siyang magpadala ng mensahe. Bagaman pinagbigyan siya ni Wang Qin sa klase kanina. Naririnig ni Liu Xiaoyan na pagkatapos ng klase, diretso kang pumunta sa Shenxiao Grand Hotel kasama si Suyue. Ito ay malinaw na isang kaso ng pagpapalit ng kasintahan. Hindi ito sinungaling. Ngunit para kay Liu Xiaoyan, hindi ito maaaring pahintulutan. Bakit mo ako hindi kinakausap? Ngunit ang iyong sagot ay napakakalmado, mga kaibigan. Hindi ka na tinanong kung ano ang nangyayari. Pagkatapos sumagot, isinara mo ang telepono. Paano ka napunta sa Shenxiao Grand Hotel para kumain? Gaano kayo kalapit? Sumagot ka. Nasaan ka? Nag-aalala si Liu Xiaoyan. Hindi rin niya alam kung bakit siya naging ganito. Nang hindi ka na magpakita ng interes sa kanya, pakiramdam ni Liu Xiaoyan ay parang biglang nagbago ang kanyang mundo. Bigla niyang naramdaman na ang lahat ay medyo hindi makatotohanan. Kahit ang pagmamahal niya kay Lu Baichuan ay humina rin ng husto. Ngunit sa katunayan, sa puntong ito, si Lu Baichuan, bukod sa pakikipag-ugnayan kay Liu Xiaoyan, nakilala na niya ang kanyang kaklase, si Chen Ruoxu. Tulad ni Mu Wanting. Pareho silang mga henyo sa programming. Sa tulong ng sistema, pamilyar din si Lu Baichuan sa programming.
Kasama ang kanyang protagonist Aura, si Lu Baichuan ay nag-browse lamang ng code na isinulat ni Chen Ruoxu sa library. Pagkatapos ay tinulungan niya itong baguhin. Nagulat si Chen Ruoxu. Pagkatapos ang lahat ay naging natural. Nagkaganyan na si Chen Ruoxu. Sa mga susunod na kabanata ng libro, si Lu Baichuan at Liu Xiaoyan ay nagsasagawa ng mga seryosong bagay at biglang pumasok si Chen Ruoxu at natural na sumali. Ito rin ang karaniwang formula sa mga nobela ng Ixuan Huan. Ang mga ganitong Dragon King male protagonists, hayaan na ang dalawang babaeng kasama. Kahit na pagiging mag-ina at magkapatid ay karaniwan, hindi mo na ito inaalintana. Pag-uwi mo ay natulog ka na agad. Ngunit hindi naging maganda ang sitwasyon ni Liu Xiaoyan. Nagkaroon siya muli ng insomnia, hawak ang kanyang cellphone na may pagkalito sa mukha. Ano ba ang ginagawa ni Muje? Bakit hindi siya nagre-reply? Dati ay agad-agad siyang sumasagot. Habang lalong naiisip ni Liu Xiaoyan, lalo siyang nagiging balisa. Ang kanyang pagiging mayabang ay unti-unting nauubos. Sa huli, nagpadala pa si Liu Xiaoyan ng isang mensahe. May oras ka ba bukas? Gusto kitang imbitahin sa hapunan. Ito ay isang kamangha-manghang bagay. Ang bida na si Liu Xiaoyan ay imbitahin ka na kontrabida sa hapunan. Dapat mong malaman na si Lu Baichuan ay ayaw na magkaroon ka ng anumang pakikipag-ugnayan kay Liu Xiaoyan. Iniisip niyang kung ang kanyang babae ay kusang lalapit sa kontrabida, ito ay parang niloko siya. Paano tatanggapin ng isang pangunahing karakter na tulad ni Rong Aoqian ang ganitong katotohanan? Sa normal na pangyayari, gamit ang kakayahan ng pangunahing karakter. Hindi niya hahayaan ang bida na kailangan pang lumapit sa kontrabida. Ngunit iba na ngayon, iniisip ni Liu Xiaoyan na nakita mo ang mga mensaheng iyon. At ayaw mo lang sumagot, kaya nagpadala siya ng ganitong napakahalagang mensahe. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang halakhak ng mga estudyante sa Nanching University. Hindi ko alam kung ilang tao ang gustong kumain kasama niya. Ngunit matapos ipadala ang mensahe, matagal pa rin ang walang tugon mula sa iyong panig. Nagalit ng husto si Liu Xiaoyan at hindi na makatulog. Kinabukasan, noong nagising ka at kinuha ang iyong cellphone. Maraming hindi nabasang mensahe. Diyos ko, ano ang nangyayari? Nagwawala ba ang babaeng ito? Hindi mo maintindihan kung bakit nagpadala si Liu Xiaoyan ng napakaraming mensahe, ngunit hindi mo agad binuksan ang mga hindi nabasang mensahe. Sa halip, binuksan mo ang chat window ni Suyuwei. Magandang umaga, kamag-aral na Suyuwei. Ito ang dati mong ipinapadala kay Liu Xiaoyan araw-araw. Siguradong hindi na ngayon. Ngunit ang nakakatuwa ay pagkatapos mong ipadala ang mensahe. Agad na nyanig ang iyong cellphone. Si Suyuwei ay agad na nag-reply. Magandang umaga. Kamag-aral na mo, may kasama pa itong isang nakakatuwang emoji na dila. Sumigla ang iyong mukha. Ito na ang pag-ibig na may reciprocal na paglalakbay. Kung ito ay ang dating Liu Xiaoyan, babalik lamang siya sa mataas na tingin o pagiging tahimik. O kaya naman ay hindi siya sasagot. Pinagpapasalamatan mo ang orihinal na may-ari. Tumagal siya ng 3 taon sa ganitong pagdadamdam. Kaya mo yan. Pagkatapos magpaalam kay Suyuwei, binuksan mo ang chat window ni Liu Xiaoyan. Pagkatapos basahin ang mga mensahe ni Liu Xiaoyan, walang emosyon si Muje. Mabilis siyang sumagot ng walang oras at ibinababa ang cellphone. Sa sandaling ito, nakita ni Liu Xiaoyan ang pagyanig ng cellphone, at agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit nang kinuha niya ang cellphone, nakita niya ang mensahe ni Lu Baichuan. Tara na, kapatid na Xiaoyan. Hindi ko alam kung bakit, medyo nadismaya si Liu Xiaoyan. Sige na. Kapatid na Baichuan, biglang lumabas ang iyong mensahe. Nang makita ni Liu Xiaoyan ang iyong pangalan, tumigil ang kanyang puso. Ngunit nang makita niyang muli ang salitang walang oras, kalahati ng puso ni Liu Xiaoyan ay lumamig. Bigla siyang nakaramdam ng pagiging nasasaktan. Bakit, kahit na nag-imbita ka sa hapunan, sinabi mong wala kang oras? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang pagkakataong ito? Nakaramdam ng pagkadismaya si Liu Xiaoyan. Naalala niya noon kung paano kayo pumunta sa Liu at nag-enjoy sa labas. At palagi kang nagbabayad. Noon, malugod mo itong ginawa. Bakit ngayon, kahit na nag-imbita ka sa hapunan? Sinasabi mong wala kang oras. Wala ka na bang talagang oras? Biglang naisip ni Liu Xiaoyan ang posibilidad na ito. Kung personal mo siyang imbitahan, hindi ka tatanggi, di ba? Nagpasya na siya. Kailangan niyang maging mas agresibo. Pagkatapos ng isang panloob na pagdadalawang isip, nagpunta siya sa supermarket ng mag-isa. Bumili siya ng isang peres ng black silk. Brother Mu, hindi ako naniniwala. Hindi ka maapektuhan kahit gawin mo ito. Si Liu Xiaoyan ay may ganap na kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, bago pa man niya gamitin ang hakbang na ito, ang trabaho ni Lu Baichuan ay dumating na. Xiaoyan, mahal na kapatid na babae. Nagtungo ako upang tulungan ang pamilya Wang Qin na lutasin ang kanilang problema ngayon. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Ang utang na 10,000 yuan sa batang master ng pamilyang Mu, siguraduhing babayaran ko rin ito sa lalong madaling panahon.
Ang mga salita ni Lu Baichuan ay nagpanginig kay Liu Xiaoyan. Muli siyang nahulog sa kagandahan ni Lu Baichuan. Ang aking kapatid na si Baichuan ay talagang kahanga-hanga. Tama. Hindi ko naman gusto si brother mo, bakit ko siya kailangang pasayahin? Mas mabuti pa kung hindi niya ako lapitan. Tila nakikita na ni Liu Xiaoyan ang banal na tindig ni Lu Baichuan habang siya ay umuusbong. Si Lu Baichuan ay may ganap ding kumpiyansa. Mayroon siyang sistema at mga misyon na ibinigay ng sistema. Nasa kanya ang mga cheat. Ang mundo ay sa akin. Hindi niya tinitingnan ang isang mayaman na ikalawang henerasyon. Ang orihinal na kwento ay ang tindahan ng almusal ng pamilyang Wang Qin ay hindi binomba mo. Ito ay dahil sa iba pang mga tindahan na naglagay ng maraming malisyosong paraan upang manupil, at pagkatapos ay lumitaw si Lu Baichuan at binaligtad ang sitwasyon. Tinulungan niyang umangat ang tindahan ng almusal ng pamilyang Wang Qin. Nagdulot ito ng biglaang pag-angat ng kanilang pamilya. Pagkatapos ay nagbukas sila ng maraming franchise stores. Dahil dito, ganap na nahumaling si Wang Qin kay Lu Baichuan. Naging tapat na aso siya sa kanyang mundo. Sa tindahan ng almusal ng pamilyang Wang Qin, si Wang Qin ay may matamis na ngiti. Ipinakikilala niya si Lu Baichuan sa kanyang mga miyembro ng pamilya. Mga magulang, ito si Lu Baichuan. Siya ang aking kaklase sa kolehiyo. Nandito siya para tumulong sa amin. Medyo nagulat ang mga magulang ni Wang Qin. Tumulong? Anong uri ng tulong? Siyempre, para sa negosyo ng pamilya. Sa puntong ito, sinabi ni Lu Baichuan na may matapat na mukha, tito, tita. Interesado ako sa almusal na ito. Basta ituro mo sa akin kung paano gawin ito, tiyak na makakagawa ako ng napakasarap na almusal. Ang reaksyon ng mga magulang ni Wang Qin ay halos pareho sa nasa libro. Puno ng hindi pagtitiwala at pagdududa. Ang kuya ni Wang Qin ay hindi napigilan na tumawa. Bro, nandito ka ba para magpatawa? Nag-aral ka ba noon? Hindi pa ako nakapagluto. Sinagot ni Lu Baichuan. Kung gayon, mas wala na itong pag-asa. Bagaman may maliit tayong problema sa pamilya. Hindi pa ito umabot sa punto kung saan kailangan mo ng tulong. Wang Qin, dalhin mo na lang ang iyong kaibigan palabas at magsaya. Wala akong at ang aking mga magulang ng ganoong kabutihan. Sa harap ng pagdududa, si Lu Baichuan ay nagpanatili ng isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. At ang ngiti na ito ay mabilis na magiging isang baluktot ng ngiti. Nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid. Siyempre ayaw ni Wang Qin. Bago pa man makapagsalita si Lu Baichuan, agad siyang sumagot. Wang Hong, ano ang ibig mong sabihin? Ang aking kapatid na si Baichuan ay napakahusay. Ma, pa, ipaubayanan niyo si Kuya Baichuan sa amin. Talagang kailangan namin ang tulong ni Kuya Baichuan. Nagtataka ang tatay ni Wang Qin, bakit kailangan pa natin ng tulong ng binatang ito? Hindi naman tayo nahihirapan. Ano bang sinasabi mo? Ang tatay ni Wang Qin ay isang taong masyadong mapagmataas. Nang marinig niya ang sinabi mo, hindi na siya masyadong natutuwa. Ang kanyang karinderya, bagamat minsan ay inaapi ng ibang tindahan. Ngunit maayos pa rin ang takbo ng negosyo. Lahat ay maayos na umuusad. Ngunit hindi niya inakala kahit sa panaginip. Na pagpasok ni Wang Qin sa eskwela ay nakasagasa siya ng isang mayaman na binata. Ang nanay ni Wang Qin ay hindi rin matiis. Sige na, heto ang 100. Dalhin mo ang kaklase mo sa pamamasyal. Kami ay abala. Nakita ang ganitong sitwasyon. Hindi alam ni Wang Qin kung paano sasabihin. Paano sasabihin? Sabihin mo na, Mae. Nakasagasa ako ng isang mayaman na binata. Gusto niyang sirain ang ating tindahan gamit ang pera. Sa sandaling ito, siya ay lubhang kinakabahan. Ang mga magulang at ang kuya ni Wang Qin na si Wang Hongs ay walang pakialam. Nananatili silang normal na nakaupo sa bahay. Ngunit sa sandaling ito, isang customer ang dumating sa tindahan. Boss, bigyan mo ako ng 2 siopaw at 1 basong toyo. Sige na, 5 piso lahat. Agad na sumagot ang tatay ni Wang Qin. Ngunit may narinig na ibang boses sa tabi. Bro, bibigyan kita ng 10 piso. Bakit hindi ka bumili sa katabing karinderya? Agad na nagulat ang customer. Bakit? Medyo alerto ang customer. Ang binata ay diretsong sinabi, may galit ako sa karinderyang ito. Hanggat hindi sila kumikita, kahit malugi ako, okay lang. Nang marinig ito, nagulat ang mga magulang ni Wang Qin. Ano ang nangyayari? Nagising na rin ang kuya ni Wang Qin. Putang ina, bro, ano ang ginagawa mo? At ang customer, parang nakarinig ng malaking chismis. Maingat na kinuha ang 10 piso at umalis. Ang ilang susunod na dumating na mga customer ay dumaan din sa ganitong sitwasyon. Nagsimula silang naguguluhan. At umalis na masaya. Ang kuya ni Wang Qin ay lalong nagdingit-ngit. Ang bastos naman nito. Sino kayang halimaw ang nagbigay ng ideyang ito? Ang katabing karinderya ba ng Baozi o ang tapat na karinderya? Napagtanto ng pamilya ni Wang Qin na hindi rin tama. Kung ang mga maliliit na tindahan na ito, hindi rin nila kayang malugi ng ganyan. Ang tatay ni Wang Qin ay napansin pang mangutya, ganito na lang pagbigay ng pera, tingnan natin kung hanggang kailan sila tatagal.
Ngunit sa sandaling ito, ang mukha ni Wang Qin sa likuran ay kumikirot at nagsalita, "Ma, pa." Ang mga taong ito ay hindi galing sa ibang karinderya. Sila ay ipinadala ng isang mayaman na binata na nagngangalang Muje. Ang binatang iyon ay napakayaman. Kahit magwaldas siya ng ilang taon ay wala pa rin siyang problema. Nang marinig ito, ang tatay ni Wang Qin ay nagmura sa sakit. Halos mahilo siya. Si Wang Hong ay natigilan. "Ano ang sinasabi mo?" Sa sandaling ito, ang tingin ng pamilya ni Wang Qin kay Wang Qin ay parang gusto na siyang kainin. "Sinasabi mong ang mayaman na binata na yan. Kahit magwaldas ng ilang buwan, ilang taon pa ay walang problema." Agad na nagmura ang tatay ni Wang Qin. Alam niya na ang kanilang karinderya ay hindi tatagal ng ganyan. Kung ganito ang mangyayari sa loob ng ilang buwan, malulugi sila ng sobra. Hindi maintindihan ng mga magulang ni Wang Qin kung bakit siya pakikialaman ng binata. "Wang Qin, ano ang nangyayari? Ipaliwanag mo sa akin," sabi ng ama ni Wang Qin, si Li Sheng, nagtatanong. At si Wang Qin, na tinanong ng ganoon ni Li Sheng, ay natatakot at hindi mapakali, kaya hindi niya masasabi. Sa puntong ito, si Lu Baichuan, na nanonood sa gilid, ay lumabas at mumiti sa kanyang kilalang ngiti ng bida, at sinabi, "Tito, tita, sasabihin ko sa inyo. Sa katunayan, hindi ito malaking bagay. Manahimik ka, sino ka? Tayo ay magkapatid. Kailangan ba natin ng tulong mo?" Nakita na ni Wang Hong na hindi gusto si Lu Baichuan. Sa katunayan, kung hindi nangyari ang bagay na ito. Ayon sa orihinal na plot, kahit na pinaghihinalaan si Lu Baichuan sa simula, sa paulit-ulit na pagsusumamo ni Wang Qin. Sa huli ay pumayag ang mga magulang ni Wang Qin na turuan siya kung paano gumawa ng agahan. Pagkatapos ay natural na. Ang pag-unlad ni Lu Baichuan ay mabilis na lumampas sa kanilang inaasahan. Sa loob ng ilang araw, ang mga paulit-ulit na customer ng tindahan ng almusal ng pamilyang Wang. Dumoble ang bilang. Sa ganitong paraan, nagulat ang mga magulang ni Wang Qin. Ang kanilang pagtingin kay Lu Baichuan ay ganap na nagbago. Si Wang Qin, na dating tinatawag na Brother Wang, ay tinawag ding Yeje ni Wang Hong. Ang pagpasok ng bida ay naging matagumpay. Ngunit ngayon ay ganap na kakaiba. Hindi kayang marinig ni Wang Qin ang sinuman. Nagsasalita tungkol sa kanyang kapatid na si Baichuan. Agad na sumagot si Wang Qin. "Linisin mo ang iyong bibig. Kung magiging bastos ka pa, itatakwil ko ang relasyon natin bilang magkapatid." Si Wang Qin ay ganap na nasasabik, tulad ng isang tagahanga na nahuhumaling. Si Lu Baichuan sa kanyang puso. Naging tulad ng isang Diyos. Ito ay batay sa setting. At si Wang Hong naman ay hindi naman ganito. Pinalala niya ang sitwasyon. Malamig siyang humuni at hindi na nakipagtalo kay Lu Baichuan. Ang mga magulang ni Wang Qin ay labis na nagalit. Ano ang masasabi natin tungkol dito? Sa puntong ito, ipinaliwanag ni Lu Baichuan ang sitwasyon. Nilaktawan niya ang katotohanan na niloko niya si Liu Xiaoyan sa loob ng 3 taon at binigyan siya ng maraming pera. Sa halip, sinabi niyang tumayo si Wang Qin para protektahan ang kanyang kaklase. At nagkaroon siya ng kaaway sa binata. Natural, ang 3 miyembro ng pamilyang Wang ay nalungkot. Ang ama ni Wang Qin, ang pamilyang Wang, ay hindi naman malakas o makapangyarihan. Sinabi rin ni Wang Hong, "Ano na ngayon ang gagawin natin? Bakit hindi tayo pumunta at humingi ng paumanhin sa binata? Sabihin natin sa mga taong iyon." Tumingin si Wang Hong sa labas ng tindahan sa mga kabataan doon. Sa tingin niya ay maaari niyang makipag-usap sa kanila. Sa tingin ng mga magulang ni Wang Qin ay maaari itong gawin. Siyempre, hindi pumayag si Wang Qin. Ngumiti rin si Lu Baichuan. "Hindi na kailangan, tito at tita. Kailangan niyo lang akong turuan kung paano gumawa ng almusal. Siguradong matutulungan ko kayong ibalik ang mga customer na yon." Nang sabihin ito ni Lu Baichuan, ang 3 miyembro ng pamilyang Wang ay nagulat. Si Wang Hong ay mukhang naguguluhan. Ikaw, na hindi pa nakakapagluto, paano ka makakakuha ng mga customer? Gusto mo bang sabihin na ang almusal na gagawin mo ay isang natatanging delikasi, at ang mga taong iyon ay kailangang kumain ng ginawa mo? Iyon ba ang ibig mong sabihin?" Ngumiti si Lu Baichuan at sinabi. Narinig ni Wang Hong parang nawala ang isip. Mayroon pa bang ganito kasigurado? Nagsimulang mag-isip ang ama ni Wang Qin. Nag-isip siya. Kung pwede talaga, okay na rin. Hindi lang nito matutulungan na mapalabas ang pangalan ng Wang Family Breakfast Shop, kundi makikita rin kung gaano kalalim talaga ang batang ito. Hindi naman kulang ang kaunting pagsisikap, kaya sumang-ayon ang ama ni Wang Qin. "Bata, tuturuan kita. Pero kung hindi mo kayang ibalik ang mga customer na iyon, kailangan mong humingi ng tawad sa batang iyon," kasama ni Wang Qin. Pagkatapos ng lahat, kayo ang gumawa ng problema. Naramdaman ni Wang Qin na ito ay medyo labis dahil orihinal na ito ang kanyang problema. Ngunit pinigilan ni Lu Baichuan si Wang Qin at sinabi ng maganda, "Walang problema. Tito Wang, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala." Dito, lubos na nakarelax ang ama ni Wang Qin. Nakita niyang napakasigurado ng batang ito, kaya malamang na hindi siya nagyayabang. Naging napakasaya rin ni Lu Baichuan.
Bagaman may maliit na pagkakamali sa gitna, hindi ito nakakaapekto sa pagkumpleto niya ng quest ng sistema. Young Master Mu, bagaman mayaman ka, ako, si Lu Baichuan. Hindi ako matatakot sa'yo. Gusto mong makipagkumpetensya sa akin para kay Xiaoyan? Walang paraan. Kasabay nito, naging excited din si Lu Baichuan. Sa wakas, magsisimula na. Kumpletuhin ang unang pangunahing quest. Sa ganitong paraan, nagsimulang matuto si Lu Baichuan ng pagluluto ng almusal kasama ang mga magulang ni Wang Qin. Siya ay tunay na kakaiba. Ngunit sa tulong ng sistema, hindi nagtagal si Lu Baichuan na matuto at nagkaroon ng kasanayan. Nakita rin ito ng mga magulang ni Wang Qin. Nagpakita sila ng kasiyahan sa kanilang mga mukha. Mukhang tayo ay maliligtas na. Ang batang ito ay magaling. Ang talento ay masyadong mataas. Hayaan mong tikman ko ang mga baozi na ginawa mo. Kumuha ng isa ang ama ni Wang Qin at kinagat ito. Biglang lumaki ang kanyang mga mata. Napakasarap nito. Mas masarap ito kaysa sa ginawa natin ng maraming beses. Nagbigay ng mataas na papuri ang ama ni Wang Qin. Ang ina ni Wang Qin at ang kanyang kuya, si Wenyan, ay kumuha rin ng mga bagong baozi na ginawa ni Lu Baichuan. Tang-ina, may kakaiba dito. Sa ganitong paraan, hindi na natin kailangang matakot sa batang iyon ng pamilyang Mu. Masaya rin si Wang Qin at pumalakpak at sumayaw. Ang kanyang paghanga kay Lu Baichuan ay muling nadagdagan. Ipinagbigay alam din ni Wang Qin ang bagay na ito kay Liu Xiaoyan sa unang pagkakataon. Nang malaman ni Liu Xiaoyan ang ganoong kahusay na kasanayan ni Lu Baichuan, mas lalo siyang nagtiwala kay Lu Baichuan. Ang aking kapatid na si Baichuan ay talagang kahanga-hanga. Hayaan nating mamatay ang batang si Mu. Tila nagising muli si Liu Xiaoyan. Ngunit ang masasarap na pagkain ay nagawa na. Ang susunod na hakbang ay hayaan ang mga customer na tikman. Kung hindi kakain ang mga customer, kahit gaano kasarap ang bagay na ito ay walang silbi. Ang almusal na ginawa ni Lu Baichuan ay perpekto sa kulay, amoy at lasa. Ang ama ni Wang Qin ay gumastos pa ng malaki at direktang naglabas ng slogan, ang lahat ng almusal mayong araw ay libre. Limitado sa isang araw, ang unang dating, ang unang pagsisilbi. Sa ganitong paraan, imposibleng walang customer. Sa harap ng napakasarap na pagkain na ito, paano naman na may ayaw? Para sa maliit na pera na 10 o 20 yuan. Pumayag na isuko ang ganitong klasikong almusal. Si Lu Baichuan ay may kumpiyansa rin. Naniniwala siya na tiyak na matutulungan niya ang pamilya Wang na makabawi. Ngunit nakakagulat para sa kanila, kahit na ang Wang Family Breakfast Shop ay naglabas ng ganoong slogan. Wala pa ring dumating. Naramdaman ni Wang Hong na may kakaiba. Pumunta siya sa kalye para tumingin. Bigla, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata dahil nakita niya sa kabilang kalye ang isang grupo ng mga tao na pumipila para kumuha ng pera, at ang nagbibigay nito ay ang basagulero mula 2 araw na ang nakakaraan. Sa tabi ng mga basagulero ay may nakasabit na karatula. Lahat ng hindi bibili ng almusal sa tindahan ng almusal ng pamilya Wang ay pwedeng kumuha ng pera dito at maaari ding sumali sa raffle. Doble, triple, o kahit 10 beses. Sa isang iglap, halos mautot sa galit si Wang Hong. Kayo na mga tao, naglalabas pa kayo ng mga promo para lang hindi kumita ang tindahan ng almusal namin. Malaki ang lugi niyo bawat araw, di ba? Anong klaseng mayaman kaya si Mugo? Napakayaman. Hindi na kailangang sabihin pa ni Wang Hong sina Wang Qin at Lu Baichuan. Silang lahat ay nabigla sa eksenang ito. Lahat ay nagulat. Sa isang sandali, hindi nila alam ang gagawin. Ngayon, kahit si Lu Baichuan ay medyo nag-aalala na. Magaling man ang almusal na ginagawa niya, kung walang bibili, wala rin itong silbi. Ang pinakamahalaga, ang 10 beses na raffle. Kung mananalo talaga sila, kikita ng ilang daan sa isang pagkakataon. Ito ay hindi matatawaran na atraksyon para sa mga bibili ng almusal. Higit pa rito, walang magagawa si Lu Baichuan sa pagtanong sa sistema. Ang kaya lang niyang gawin ay gamitin ang kanyang sariling kakayahan. Ngunit bilang bida, hindi rin naman talaga siya masyadong matalino. Kaya sa huli, naisip ni Lu Baichuan ang isang paraan, at iyon ay ang magbigay ng subsidya. Mga tito, mga tita, huwag kayong magmadali. May paraan pa ako. Pwede tayong magbigay ng subsidya at mag-imbita ng mga customer para kumain ng almusal. Bibigyan natin sila ng mas maraming pera. Basta't isang beses silang kumain, naniniwala ako na bababa pa sila. Sa gayon, makakabawi tayo. Malakas na sinabi ni Lu Baichuan. Mayroon siyang tiwala sa kanyang almusal. Ang mga magulang ni Wang Qin, nang marinig ito, ay naramdaman din na pwede na. Gayunpaman, si Lu Baichuan ang magbabayad. Kaya't sila ang tatlo ay nagkasundo at binago ang karatula. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakatanggap din kayo ng mensahe mula kina Zhaolong at Zhao. Brother Lu, gaya ng sinabi mo, ginawa na namin. Walang customer ang tindahan ng almusal ng pamilya Wang sa loob ng ilang araw. Ngunit ang 50,000 yuan ay halos nagamit na. Alam ko. Mahusay ang ginawa ninyo. Padadalhan ko pa kayo ng 500,000 yuan. Pagkasabi noon,
Diretso mong binigay ang bayad. Ano, nagbibiro ka lang? Malapit na siyang kumita ng malaking halaga sa pagbili ng lupa. Sa panahong iyon, hindi lang 500,000, kahit 5 milyong yuan ay hindi mo ikikindat. Susunod, ito na ang oras para ipakita mo ang iyong nakamamanghang operasyon. Tingnan natin kung paano kayo magbibigay ng subsidya.